Kapag nakita mo ang babaeng to sa clinic mo, balitaan mo ako. Doc, bagong patient po. Ngayon lang daw magpapacheck. May appointment siya through online. Sabi sa kanya ng assistant niya na binigay agad ang pangalan ng babae. Natigilan siya nang mabasa ang pangalan ng babae. Olivia Angeles. Po, may problema po ba? Tanong ng assistant niya. Oh, wala naman. Mag-umpisa na tayo. Ihanda mo na lahat ng kailangan. Kaagad niya inasikaso ang babae. Nakita niyang lalaki ang gender ng batang nasa sinapupunan nito. Hindi niya muna pinaalis si Olivia, tsaka dali-dali siyang tumawag sa pinsan niya. Yes? What is it? Ani ng baritonong boses sa kabilang linya. Remember what you asked me 9 months ago? About the girl I told you? Yeah. What about her? Nakita mo ba siya? Yeah. In flesh. Andito siya ngayon. Nagpapa-ultrasound. And she's 8 months pregnant. Narinig niya ang pagmumura ng lalaki sa kabilang linya. Can you get a sample from her? Ano naman ang balak mo? I want to do a paternity test. Ay, bakit ang kalat dito? Hindi mo ba nililinisan tong pwesto mo, ha? Ani Trixie nang makapasok sa baking area. Kakatapos lang ni Olivia sa paggawa ng dough na isasalang mamaya sa pugon. Hindi pa siya nakakapaglinis dahil abala pa silang lahat dahil maraming order. Holiday at maraming dadagsa sa pizza store. Lalo pa't kilalang masarap ang pizza sa store nila. Hindi niya na pinansin si Trixie. Alam niyang mas lalo lang siya nitong iinisin kapag pinansin niya pa. Nagpatuloy siya sa ginagawa. Hay nako, bingi mga tao ngayon. Sabihin ko nga kay Papa na kaltasan ng sahod mo. Nag-flip ng buhok si Trixie at maarte na umalis doon. Nagtungo ito sa paboritong staff ng store. Iyong tagaluto sa pugon na gwapo. Tapos ay natanaw niyang nakipaglandian na roon ng babae. Napapailing na lang siya. Halatang nagsiselos lang si Trixie sa kanya dahil kasama niya parati ang crush nitong tagaluto. Napahawak siya sa nakaumbok niyang tiyan. Buntis siya. 8 months na iyon. Nabuo ang bata hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa aksidente. Pareho nilang hindi ginusto ang nangyari. Wala na rin siyang balak na lapitan pa ang ama ng bata. Masalimuot ang lahat ng nangyari noon at tsak niyang kapag lumapit pa siya sa lalaking yon ay tiyak niyang mas malaking gulo ang mangyayari. Kaya sisikapin niya na lamang na buhayin ang bata kahit mag-isa lang siya. Patuloy siya sa pagmamasa ng dough. Ilang saglit ay napahawak siya sa balikat. Masakit na ang balikat niya sa maghapong pagtatrabaho. Kahit sanay na ang katawan niya ay may mga panahong sumusuko rin ang katawan niya. Tao lang din naman siya. May 3 pa tayong orders, dalian niyo. Anunsyo ng ama ni Trixie na nasa front desk at panay ang tanggap ng tawag at orders. Kaya kahit hirap na ay binilisan niya ang kilos niya. Kaya nga nang mag-out na siya ay parang hirap na siyang maglakad. Maging ang mga binti niya ay ngalay na. Kumain lang siya ng binigay na pizza mula sa store nila. Iyon ang ginawa niyang hapunan pagkarating niya sa bahay. Pagod na siya para magluto pa. Nagtungo siya sa cabinet niya upang i-check ang box niyang tinatago roon. Binuksan niya iyon na nakita ang 5,000. Paunti-unti ay nag-iipon siya para sa panganganak niya. At hanggang ngayon ay hindi pa siya makakapag-ultrasound na dapat ay noong 5 months pa lang ang tiyan niya. Dapat nagawa niya na. Kaya lang, wala naman siyang magagawa. Kapos na kapos siya at hindi niya pwedeng doblehin ang trabaho niya katulad noon. Buntis siya at hindi niya pwedeng abusuhin ang katawan niya. Madadamay ang anak niya at iyon ang priority niya. Day off niya bukas. Saktong-sakto at bukas niya balak na magtungo sa OB upang magpa-check up. Ito pa lang ang first time na magpapa-ultrasound siya. Gabi pa lang ready na siya kaya kinabukasan ay maaga siyang nakaalis. Nagtungo siya sa alam niyang clinic na malapit lang sa lugar na kinaroroonan niya.
Samantala, kumunot naman ang OB na si Alana nang mamukhaan ng babaeng buntis na pumasok sa kanyang klinik. Naalala niya kaagad ang larawan ng babaeng ipinasa sa kanya ng pinsan niyang si Leandro. Kapag nakita mong babaeng to sa klinik mo, balitaan mo ko. Iyon ang eksaktong salita na sinabi ng kanyang pinsan sa kanya. That was 9 months ago. Pero memoryado niya pa rin ang itsura ng babaeng pinakita nito sa kanya. Hindi niya sineryoso iyon noong una. Kaya lang, mukhang seryoso ang pinsan niyang yon. Napaisip siya habang pinagmamasdan ng babaeng to. Kausap ito ng kanyang assistant ngayon. Baka kasi kamukha lang nung hinahanap ni Leandro. Ayaw niya namang bigla na lang siyang magsumbong sa pinsan nang hindi niya kumpirmado ang identity ng babae. Doc, bagong patient. Ngayon lang daw magpapacheck up. May appointment siya through online. Sabi sa kanya ng assistant niya na binigay agad ang pangalan ng babae. Natigilan siya nang mabasa ang pangalan ng babae. Olivia Angeles. Aniya na nakakunot ang noo. Po, may problema po ba? Nagtatakang usisa ng assistant niya sa kanya. Kaagad siyang umiling. Wala naman. Mag-uumpisa na tayo. Ihanda mo ng lahat ng kailangan. Tumango ang assistant niya at bumaling siya sa babae sa labas. Wala nang pagdududa. Ito nga ang babaeng hinahanap ni Leandro. Kaagad niyang inasikaso ang babae. Nakita niyang lalaki ang gender ng batang nasa sinapupunan nito. Hindi niya muna pinaalis si Olivia, tsaka dali-daling tumawag sa pinsan niya. Yes? What is it? Ani ng baritonong boses sa kabilang linya. Remember what you asked me 9 months ago? Ani na nakangisi. About the girl I told you? Mababakasan ng interes sa boses nito nang banggitin niya ang tungkol doon. Yeah. What about her? Nakita mo ba siya? Napangisi siya sa nahihimigan niyang desperasyon sa boses nito. Yeah, in flesh. Andito siya ngayon. Nagpapa-ultrasound. And she's 8 months pregnant. Pag-amin niya. Narinig niya ang pagmumura ng lalaki sa kabilang linya. Can you get a sample from her? Nito na tila wala sa sarili. Ano? Anong balak mo? Hindi niya maintindihan ang inaakto ng pinsan kaya hindi naman ito ganoon noon. At isa pa, hindi niya rin maintindihan kung bakit ito hinahanap ang babaeng ito in the first place. I want to do a paternity test. Muntik niyang mapitawan ang hawak na cellphone sa sunod na narinig. Hindi niya inasahan ang susunod na narinig. Mayaman ang pamilya ni Leandro. May malalaking kumpanya at mga branches sa iba't ibang bansa. May itsura at pasasabing maswerte sa buhay pero nasa lahi nito ang hirap sa pagpoproduce ng anak. Sa bandang iyon nito menalas. Nagdududa rin siya na baka si Leandro ay ganun din. Ngunit itong babaeng nandito ay buntis ngayon. Gusto nito ng paternity test at isa lang ang ibig sabihin nun. Maaaring si Leandro ang ama ng bata. Miss, may gagawin tayong procedure. Pwede bang bumalik ka muna rito sa bed? Palusot niya. Gagawin niya ang gusto ni Leandro. Kukuha siya ng sample mula rito at malalaman nila ang totoo. Ano na, para sa 1,000 di niyo pa mabigay. Minsan na nga lang ako pumunta rito tapos pagdadamutan mo pa? Ma, ano na? Si Olivia lang bang paborito niyong anak? Paano naman ako, ma? Panunumbat ng kuya ni Olivia nang makarating ito sa bahay nila. Ano bang pinagsasasabi mo, Gino? Alam mo wala akong pinipili sa inyong mga anak ko. Pareho ko kayong mahal. Nagbitiw ng sarkastikong ngisi si Gino. Mahal niyo naman pala ako eh. Kaya sige na, bigyan niyo na ako ng 1,000. Minsan na nga lang ako magpunta rito eh. Nagtagis ang bagang niya habang pinakikinggan ng ina niya at kapatid. Nasa kusina siya at sinasalang sa kalan ang herbal ng kanyang ina. Hindi na nga halos makabili ng gamot ang kanyang mama tapos bigla pang susulpot ang kapatid niyang to para lang hututan ng pera ang kanyang ina.
Sige na ma, si mama talaga oh. Patuloy pa ni Gino. Padubog niyang binaba ang sandok sa ibabaw ng kaldero at pinatay ang apoy, siya kairitadong nagtungo sa sala. Wala nga raw pera si mama, nakakaintindi ka ba? Aniya si iritadong boses. Napahawak ang kaning ina sa braso niya. Kumunot ang noon ng kapatid niya nang magsalita siya. Anong sinasabat-sabat mo? Kausap pa kita ha? Si mama lang ang gusto ko makausap. Wala nga raw pera si mama. Nagtaas na siya ng boses. Abat ang tapang mo na. Gino, awat na. Putol ng kanilang mama na kaagad pumagitna ng akmang lalapitan siya ng kapatid para saktan. Etong anak niyo kasi, akala mo kung sinong magsalita. Hoy, palamunin ka lang dito sa bahay. Akala mo rin ang laki ng ambag mo dito sa bahay ano? Tinuturo siya ng kapatid niya. Ano naman? At least hindi ako sakit ng ulo. Di tulad mo. Tinutulungan ko si mama rito habang ikaw naglalakwat siya at umuwi lang na laseng. Tugon niya na mas matapang na boses. Abat! Hinawi ng kuya niya ang mama niya para lapitan siya. Tinulak siya nito na ikinatumba niya. Buwisit ka! Sino ka bang lintik ka para sabihan ako ng ganon? Ang yabang-yabang mo na. Totoo naman ah. Aniya na naiiyak na. Sa kanilang dalawa ng kuya niya, siya lang ang nakakatulong ng mama niya. Katulad ng kanilang ama ang kanyang kuya Gino. Walang modo. Namatay ang kanilang ama na nag-iwan pa ng malaking utang sa kanila. Maliban sa lasinggero, ay mahilig din sa sugal ang papa nila. Kaya nga halos kayod kalabaw ang ginagawa nila ng kanyang mama. Madalas ay bumibigay na ang katawan ng kanilang mama sa kakatrabaho. Pero hindi pa rin tumitigil mabayaran lang ang utang ng kanilang ama. Pwisit ka? Akmang susugurin na naman siya ng kapatid nang biglang matumba ang mama niya. Namilog ang mga mata niya at kaagad na napatayo. Ma! Bulalas niya at kaagad na nilapitan ng ina. Kaagad niyang inalalayan ng ina upang makasandal sa dibdib niya. At imbes na tulungan siya ng kapatid, ay naglakad ito tungo sa pinto. Buwisit kayong dalawa. Mawala kayong kwenta. Kaalis na nga. Nito tapos ay umalis na ng tuluyan. Kuya, tulungan mo ako! Huwag mo kaming iwan dito! Sigaw niya na may kalakip na takot sa boses. Hindi niya na alam ang gagawin. Tapos iniwan pa siya ng kapatid na animoy, nag-iwan lang ng dumi sa bahay na yon. Ni hindi nito inisip ang kalagayan ng kanilang ina. Wala siyang choice kundi ang alalayan ng ina na magtungo sa silid. Inasikaso niya ito hanggang sa umayos na ang lagay nito. Mga bandang hapon na nagising ang kanilang mama. Halata sa itsura nito ang panghihina, kaya kaagad niya itong nilapitan. Ma, humiga ka na lang dyan. Huwag ka na munang bumangon. Aniya na pinipigilan nitong umalis sa kinahihigaan. Pero kailangan pa nating maganda ng iluluto natin bukas sa pwesto natin. Nito sa nag-aalalang boses. Mama naman, nawala na nga kayo ng malay at lahat-lahat tapos yan pa rin ang iniisip ninyo. Hindi niya na maitago ang inis dahil sa inaakto ng ina. Hindi niya ito maintindihan. May mga bagay sa ina niya na nahihirapan siyang makuha. Kahit noong sinabihan nito ng kaibigan nito na hiwalayan na ang kanyang ama ay hindi nito ginawa. Maiintindihan niya kung ginawa ng kanyang ina iyon. Walang trabaho, sugarol, lasinggero at sinasaktan ng kanilang ama. At hindi niya mapipigilan ng ina kung sakaling naisipan nito noon na makipagkalas sa kanyang ama. Ayaw niya na rin na makita ang ina na ganoong kahirap ang sitwasyon noon. Mas gugustuhin niya pang mawala ng ama kesa naman buo nga ang pamilya nila, pero miserable naman. Kaya lang, nakikita niyang pinipilit ng mama nila na ipakitang buo sila araw-araw. Ayaw nitong may masabi ang iba sa kanilang pamilya. Ano bang sinasabi mo? Ayos lang ako. Napagod lang ako kaya't nangyari yon. Tsaka, huwag na kayo mag-away ng kapatid mo. Mas lalo lang ako nai-stress. Nito at napabuntong hininga.
Please po, wag na po matigas ang ulo, Mama. Makinig naman po kayo sa akin. Aniya ng akmang tatayo ang ina. Ngunit ayaw pa rin itong makinig. Hinawi nito ang kamay niya at akmang tatayo ulit. Mama naman! Nagtaas pa siya ng boses. Kita na natigilan ng ina dahil sa tono niya. Kahit ngayon lang makinig naman kayo sa akin. Bakit ba ang tigas ng ulo niyo? Akala mo ba nakakatuwa tong ginagawa ninyo? Kahit kumayod ka pa ng todo o kahit hindi na tayo magpahinga, hindi pa rin natin mababayaran ng utang lahat ni Papa. Natulala ang kanyang mama. Stress na nga ito at nakikita niya iyon sa itsura nito. Kaya ito umaakto ng ganito dahil maging ito ay hindi naman na alam kung ano ang gagawin. Kung may mas madaling paraan lang para mabayaran nila lahat ng utang. Kung sana may power button na pwede nilang pindutin upang maglaho lahat ng problema nilang dalawa. Kaya lang nasa realidad sila. Lahat ng bagay sa paligid ay kailangan nilang paghirapang makuha. Pasensya na. Nito at bigla na lang umiyak. Nag-guilty siya at kaagad na niyakap ang ina. Ayaw niyang pagsalitaan nito ng masama, ngunit naiinis na siya at hindi niya na makontrol ang nararamdaman. Pinalipas sila ang 3 araw bago sila nagdesisyon na bumalik na sa pagtatrabaho sa kainan. Tuluyan ang naging okay ang pakiramdam ng ina at nagiging maliksi ulit ito. Nagpapasalamat siya sa 3 araw na iyon at nakikita niyang ganitong kasigla muli ang mama niya. Maliit ang pwesto ng kainan nila sa tapat ng college building. Malakas ang bentahan nila at isa pa ay sa kanila mismo ang pwesto. Nabili iyon ng ina niya noong nagsisimula pa lang sa pag-aasawa ang kanilang mga magulang. Malaki ang naitulong noon sa pang-araw-araw nila at isa pa ay nag-iipon din sila para kahit papaano ay makapagbigay sila sa mga taong pinagkakautangan ng kaniyang ama. Mataas ang sikat ng araw pero dagsaan ang mga estudyanteng kumakain sa kanilang kainan. Abala siya sa pagsiserve ng kanilang special lomi na binabalik-balikan ng mga estudyante roon. Hetong sukli mo, salamat! Aniya sa isang estudyante na natapos sa pagkain ito at nakapagbayad na. Tapos naman ay nagtungo siya sa tabi ng mama niya para tulungan ito sa paghahanda ng mga recados para sa afritada. Para sa tanghalian naman ang isasalang ng mama niya dahil naubos kaagad ang kanilang mga ulam. Nahiwa ko na lahat, Mama. Aniya sa ina at ibinigay ang lagay ng mga recados. Salamat. Pakiasikaso yung dumating Ani ng ina tinuro ang kararating na customer. Tumango siya at kaagad na nagtungo sa pwesto ng mga estudyante na kararating lamang. Ano sa atin? Aniya na nakangiti sa mga ito. Masayang nag-order ang mga to. Para sa kanila, tibali ng abala at hindi sila halos makapagpahinga. Ang importante ay mga customers na lang dahilan. Pagod na sila sa mga bandang 3:30 ng hapon. Binalingan niya ang mama niyang kanina pa nakatayo. Mama, upo na muna kayo. Ako na dyan. Kaya ko na yan. Ani at pinalitan ng ina sa harapan ng mga hugasin. Katatapos silang kasi sa pagpupuna sa mga table sa labas. Talaga ba? Ayos lang? Nito na mukhang nag-aalala rin para sa kanya. Tumango naman siya. Oo ma, sige na ma, magpahinga ka na muna. Kaya hinayaan ng ina sa kanya ang mga hugasin. Masaya siyang pumalit sa ina at kaagad na nagsuot ng apron. Ilang saglit ay napansin niyang tumayo ang ina at nagtungo sa labas. Mukhang may dumating na naman ng mga customers. Hanggang 9:30 PM pa sila roon. Tapos nung magsasara na sila, parang walang humpay ang mga nagsidatingan ng mga customers. Kaya napabuntong hininga siya. Mabigyan man lang sana sila ng kaunting pahinga. Kahit hindi na lang siya kundi ang mama niyang sakitin. Kung may ibang choice lang sana siya para matulungan ng mama niya. Kapag nagtrabaho siya sa iba, mag-isang aasikasuhin ng mama niya itong kainan nila. Mas lalo itong mapapagod. Walang aalalay rito kaya hindi niya ito pwedeng iwan doon. Kailan ba talaga kayo magbabayad? Natigilan siya sa huhugasan nang marinig ang malakas na boses sa labas.
Pasensya na po talaga sir, walang-wala lang ho talaga kami ngayon. Hayaan niyo dodoblehin ko na sa susunod. Sunod niyang narinig ang boses ng mama niya. Ibig sabihin ay kausap nito ang taong yon. Iniwan niya muna saglit ang kanyang hugasin para puntahan ng mama niya. Parang may hindi tama sa nangyayari. Nang magtungo siya sa labas ay nakita niya ang lalaking may malaking tiyan. Nagyosi sa mismong harapan ng mama niya. Tapos may kasamang dalawang lalaki sa likod. Parati niyo na lang sinasabi yan, misis. Alam mo ba kung kailan pa yung utang ng asawa mo? Matagal na yon. Tapos ngayon nandito ulit kami, tatanggihan niyo kami? Namewang ang lalaki at mukhang iritadong-iritado na. Pasensya na po. Pangako po, dodoblehin na talaga namin sa susunod. Hindi na po kami magmimintis. Ngayon na po ito kasi hindi pa nakakabawi ang kainan namin nung huling pandemic. Paano kaya kung tubuan ulit namin ang utang ninyo? Magpasalamat kayo at mabait pa kami. At hinayaan namin kayong gawin nyo na lang nahulugan ang utang niyang asawa mo. Matapos nyo kaming mapakinabangan, biglang ganito? Anito at napahilot sa sentido. Bakit hindi nyo na lang ibenta tong kainan nyo sa amin? Kaagad umiling ang mama niya. Hindi. Dito kami kumukuha ng pang-araw-araw namin. Hindi namin pwedeng ibigay ito sa inyo. Kaya lumabas na siya nang di na siya makatiis. Ayaw ng mama ko na ibenta to. Bakit ba namimilit kayo? Yung utang na yan, hindi naman kami ang gumamit yan ah. Hindi namin napakinabangan yan kaya huwag niyo kaming pilitin kung wala kaming maibigay ngayon. Galit na singit niya. Kumunot ang noo ng matabang lalaki. Anak mo ba tong bastos na to? Tinuro siya ng matabang lalaki na animoy malaking kasalanan na ginawa niya. Sinasabi niya lang naman ang totoo. Kung may dapat singilin ang mga ito, iyon ay ang papa niya. Tsaka matagal nang nabayaran ng principal amount. Itong babayaran nila ay yung tubo na patuloy pa rin na tinutubuan ng mga loan shark na ito. Ginagatasan na lang sila ng mga taong ito. Pasensya na po. Ani ng ina niya at binalingan siya. Anak, doon ka na muna, ako na makikipag-usap sa kanila. Pero hindi siya nakinig. May sakit ang mama niya. Tapos hahayaan yung mag-isa nitong harapin ng mga abusadong mga lalaking to? Hindi niya gagawin yun. Hindi ma. Anak ako nang walang kwenta niyong asawa. May karapatan akong umapela rito. Pagmamatigas niya. Ilang saglit pa ay ngumisi ang matabang lalaki. Itong pakakatandaan niyo. Kayong dalawa. Kapag hindi niyo kami nabayaran sa loob ng 1 taon, may kalalagyan talaga kayo sa akin. Babalikan namin kayo. Tinuro-turo silang dalawa ng lalaki. Hinugot niya ang cellphone niya. Namilog ang mga mata ng lalaki nang makita ang nagre-record pala siya. Kanina niya pa ni-record ang usapan nila. At ngayon nagbanta ito ay napangisi na lamang siya. Sige, subukan mong gawan kami ng masama. Pwede kong ipasa to sa kakilala ni mama na pulis bilang pruweba na pinagbabantaan mo kami. At saka wala kayong business permit. Tingnan lang natin pag sinumbong ko kayo. Niya. Nagtagis ang bagang ng lalaki at kumuyom ang kamao. Halatang gustong saktan siya pero wala itong magawa dahil alam nitong dehado ito. Hindi na nga bumalik ang mga lalaki kinabukasan. Utang iyon kahit sabihin natin na tubo na lang babayaran na lang ngayon. Pero darating ang panahong tatapusin niya ang koneksyon nila sa mga taong yun. Babayaran niya ito balang araw. Nagising siya sa narinig niya mula sa sala. 6:00 pa lang ng umaga. 7:00 kasi sila usually gigising dahil babawi sila ng tulog mula sa nakakapagod na ginawa nila kahapon. Bumangon siya at nagtungo sa sala para i-check kung ano iyon. Ngunit nagulat siya nang makita ang mama niya na nakahundusay na sa sahig. May dugo sa lapag at mukhang sa mama niya iyan nang galing. Ma? Ma? Bulalas niya habang inaalalayan niya ang mama niya upang sumandal sa kanya. Gising ma! Anong nangyayari ba? Umiiyak na siya. Hindi niya na alam ang gagawin. Ilang saglit pa bago niya naisipang tumawag sa numero ng kaibigan ng ina. Natataranta na siya.
Abot langit na ang pag-aalala niya. Pero nagpapasalamat siya na sa kabila noon ay nagawa niya pa rin na makatawag sa iba. Sinugod sa ospital ang kanyang ina. Habang nasa biyahe ay parati siyang nagdarasal na sana makarating kaagad sila roon. Kumalma lang siya nang marinig na stable na ang kanyang ina at nahimatay ito dahil sa stress at pagod. Kaya lang, binawi rin sa kanyang nararamdamang kapanatagan nang marinig ang susunod na sinabi ng doktor. Malala ng tuberculosis ng mama mo at maliban doon ay stage 4 na rin ang lung cancer niya. Natulala siya matapos iyong marinig ni hindi niya inaasahan na may malala pala siyang malalaman mula sa doktor. Itinago iyon ng kanyang mama. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, pero parang gumuho ang mundo niya ngayong nalaman niya ang lahat. Umiiyak siyang nagtungo sa silid ng mama niya. Naabutan niya itong nakangiti at mukhang kagigising lamang. Kasama nito ang kanilang kapitbahay na nagmamagandang loob para asikasuhin ang kanyang ina habang wala siya. Ma, ani niya tumagulhol sabay hinagod ang yakap ang ina. Kita ang pagtataka sa mga mata ng ina. Ngunit kalauna na pagtanto ng ina niya ang dahilan ng reaksyon niya ngayon. Bakit wala kayong sinabi? Bakit hindi niyo malang inamin sa akin, ma? Pwede niyo naman sabihin sa akin yun na. Hindi niyo pwede isuluhin ang mga problema ninyo. Patuloy pa rin siyang umiiyak habang sinasabi iyon. Naramdaman niya ang kamay ng ina na hinawakan ng buhok niya. Patawarin mo ako. Iniisip ko lang na hindi rin makakatulong kahit pasabihin ko sa'yo. At isa pa'y ayoko rin na alalahanin mo pa ako. Malulungkot ka lang kung sinabi ko. Tama na yung mga hirap na binigay ko sa'yo dahil sa mga maling desisyon ko. Kung sana nakinig na lang ako. Sana iniwan ko kaagad ang papa. Matapos ko kayong iluwal at nagpakalayo-layo tayo. Umiling siya matapos marinig ang mga sinabi ng ina. Wala itong kasalanan. Pero iniisip nitong kasalanan nito ang lahat. Wala kang kasalanan, ma. Nagmahal ka lang po. Tao lang tayo. Hindi natin pwedeng diktahan ang nararamdaman natin. Ani at sumubsob sa balikat ng ina. Hindi siya kaagad umalis sa ospital. Debale na hindi na sila makapag-open ng kainan nila. Araw-araw siyang tinatanong ng mama niya tungkol sa kainan nila. Kinakamusta nito ang kalagayan ng negosyo na lang, hindi niya na maasikaso. Ibenta mo ng kainan natin kapag nawala na ako. Sa'yo na yon. At pumunta ka sa kahit saang lugar na gustuhin mo. Bilhin mo ang lahat ng bagay na gusto mo. Puntahan mo ang mga magagandang lugar dito sa atin. Mag-enjoy ka, anak. Nagtagis ang bagang niya. Huwag naman po kayong magsalita ng ganyan, ma. Gagaling ka po. Magtiwala kayo. At saka, kapag gumaling na kayo, sabay natin puntahan ng mga lugar na gusto natin. Kapag natapos ang problema natin, mag-iipon tayo at magta-travel tayo. Ibibili natin ang sarili natin ng kung ano-ano. Di ba gusto mo magsuot ng traditional Korean dress na nakikita mo sa mga historical K-drama na napapanood natin? Tumulo ang luha niya at nanginig ang boses niya. Magaan ang munting ngiti na sumilay sa labi ng kanyang mama. Walang kabuhay-buhay ang itsura nito. At tila araw-araw itong pinapahina ng sakit nito. Tumango ito. Oo, tama ka anak. Magkasama tayong aalis. Kasama mo ako magta-travel at magsusuot ng traditional Korean dress. Magpipicture tayo sa Jeju Island. Pupuntahan natin yung mga lugar sa Korea na dati nakikita lang natin sa TV. Fan na fan ang mama niya sa mga Korean drama. Parating nakabukas ang TV nila noon sa kainan para lang mapanood ang inaabangan nitong historical K-drama. Sabay silang naghapunan. Sabay nilang pinapanood sa cellphone niya ang K-drama na paboritong balik-balikan ng mama niya. Nisave niya iyon sa phone niya dahil parating pinapanood ng mama niya. Sa gabing yon, ay nag-request ang mama niya na sabay nilang panoorin. Halos memoryado na nila ang linya ng mga karakter sa drama. Paulit-ulit ba naman nilang marinig? Para sa kanya ay nakakasawa na iyon.
Pero sa mata ng mama niya, iyon ang pinakamagandang K-drama na napanood nito at hindi nito pagsasawaan. Inaantok na ako. Ani ng mama niya ilang saglit lang na hindi pa nila natatapos ang pinapanood. Sigurado po kayo? Tumango ito at ngumiti. Oo, matulog ka na rin. Alam kong pagod ka na. Kinabukasan ay nakita niyang masigla ang mama niya. Panay ang tawa nito sa mga kinakwento ng kaibigan nito. Sa araw na iyon, unang araw niya sa pizza store. Delivery girl ang pinasok niya. Alam niyang hindi niya pwedeng patakbuhin ang kainan ng siya lang. Aminado siyang hindi niya kayang gayahin ang paraan ng mama niya sa pagluluto. Mas magaling talaga ito sa kanya. At hindi niya kayang pantayan ang luto nito. Kaya mas mainam na sa iba siya pumasok imbes na buksan ang kainan. Naniniwala siyang malalampasan nila ng mama niya iyon ay makakabalik sila sa kainang muli. Muli nilang bubuksan iyon at masasarap pa ang luto ng mama niya. May lisensya ka naman, diba? Alam mo kailangan mong bilisan ang mga kilos mo. Kaya mo ba makipagsabayan sa mga delivery boy na trabahante ko? Ani ng may-ari ng pizza store na halatang may pag-aalangan pa sa kanya. Hindi naman kasi uso ang delivery girl at mas reliable ang mga delivery boy kaysa sa mga babae, ayon sa opinyon ng iba. Kakayanin ko po. Babae po ako pero maliksi ako at kaya ko po makipagsabayan sa mga tauhan ninyo. Sanay po ako sa kainan namin. Ako po taga-deliver doon, kaya huwag po kayong mag-alala. Ani at ngumiti sa magiging amo. O hala, sige, mag-umpisa ka na kaagad. Tapos ay ibinigay nito ang susi ng motor sa kanya. Masayang tinanggap niya ang susi at kaagad na kinuha ang helmet na nakalagay sa unahan ng motor. Kumpara sa kainan nila, mas nakakapagod ang pagiging delivery girl. Lalo pa't gahol siya parati sa oras. Kailangan na on time siya para hindi siya mapagalitan ng customers nila. Mga bandang 8 na ng gabi, nag-deliver pa rin siya. Kaya lang sa panghuling delivery niya ay sa isang club siya tutungo. Pumasok siya roon matapos sasabihin niya sa bouncer na may nagpapadeliver sa kanya sa isa sa customer nito sa VIP room. Pinayagan siya at hindi na pinatagal pa. Dali-dali niyang hinanap ang VIP room na tinutukoy ng customer. Hanggang sa nakarating nga siya roon. Nandito na po ang... Natigilan siya nang mamukhaan ng grupo ng mga nandoon sa loob ng private room. Maging yung mga ito ay natigilan nang mamukhaan siya ng mga ito. Wait, ikaw si Olivia? Isang babae na kakilala niya ang nagsalita sabay ngisi. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti. Oo. Nagtawanan na lang bigla ang mga ito. Lumapit sa kanya ang isa sa lalaking kakilala niya rin. Delivery girl ka na pala ngayon, Olivia. Hanggang ngayon, pulubi ka pa rin pala. Nito na may nanunudyong ngisi. Nagtagis ang bagang niya at kumuyom ang kamao. Ang totoo niyan ay kaklase niya sa high school ang mga taong nandito sa private room ngayon. Kaya lang bully ang mga ito simula pa noong high school sila. Isa siya sa paboritong ibully ng mga ito noon. Hindi man lang nagbago na kahit kaunti ang buhay mo? May kainan pa ba kayo? Yung lumihan nyo, buhay pa ba? Ani ng isang babae. Matagal-tagal na rin nung huli tayong nagkita, Olivia. Bakit ka naman nag-transfer ka agad? Iniiwasan mo ba kami noon? Nagkakatuwaan lang naman tayo ikaw talaga. Ani isa pang babae sa bayakap sa braso niya na ani mo'y close sila. Inila niya ang braso niya at nagbitiw ng tipid ng ngiti. Kukunin ko ang bayad. Ani niya sa naiilang na boses. Ngumisi ang lalaking nasa harapan. Di pa pwedeng libre na lang? Magkakilala naman tayo. Ikaw talaga. Parang wala naman tayong pinagsamahan yan. Hindi kasi akin ang... Natigilan siya na biglang tumawa ang lalaki. Joke lang yon. Magbabayad naman talaga ako. Kumpara sa'yo, mas may ibubugo naman ako. Kawawa ka naman kasi. Baka mapagalitan ka pa ng amo mo kapag hindi binayaran ng kakarampot na pizza na to. Pinitik ng lalaki ang box ng pizza. Napalunok siya at hindi na lang nagsalita.
Kumuha ng pera mula sa pitakan nito ang lalaki, tapos ay imbes na ilapag sa mesa ay pinitik nito sa ere ang 2,000, kaya nahulog iyon sa sahig. Sa huli ay kailangan niya pa iyong pulutin. Nagtawanan ang mga nandoon. Mahihimigan ng panunuya sa mga tawa ng mga ito. Baka sa mga mata ang pang-iinsulto. Dahil sa ginawa ng mga to ay nanliit siya sa sarili niya. Pakiramdam niya, sobrang baba niya na. Gusto niyang umiyak pero pinipigilan niya ang sarili. Kahit papaano ay gusto niyang isalba ang natitirang pride niya sa sarili niya. Salamat, aniya sa mga ito matapos niyang mapulot ang 2,000 sa sahig. Single ka pa rin ba, Olivia? Gusto mo ba ireto kita sa kakilala ko? Ani ng isang lalaki roon sabay tawa. Siguraduhin mong mayaman yan, ha? Para naman guminhawa naman ang buhay nitong si Olivia. Malay mo, makatulong ka pa. Ani ng babae sa tabi. Napalunok siya timuko. Aalis ako. Hindi na siya naghintay ng kung ano pa. Kaagad na siyang umalis doon. Iyon lang naman ang kailangan niya. Makuha niya lang ang bayad, ay quits na sila. Habang palabas siya ay tumutulo ang luha niya. Hindi niya na mapigilan ang hinanakit na nararamdaman. Ilang taon siyang minaliit ng mga taong yun noon. Tapos biglang makikita niya ang mga taong yon. Pagkatapos ng ilang taon na pag-iwas niya sa mga ito. Pinahid niya ang luha sa pisngi at kaagad na sumakay sa motor. Tapos na iyon. Hahayaan niyang umiyak ang sarili niya ngayon, ngunit ipapangako niyang pagkatapos nito ay hindi na ulit siya iiyak dahil sa mga taong yon. Nagtungo siya sa bahay nila pagkatapos ng trabaho. Babalik na siya sa ospital. Magdadala lang siya ng mga gamit nila ng mama niya. Kaagad niyang nilagay sa bag niya ang mga damit na dadalhin. Kaya lang natigilan siya nang mapansin ang box na nasa baba ng mga damit nila ng kanyang ina. Kinuha niya iyon at binuksan. Bumulaga sa kanyang mga sulat. Napakarami niyon. Binuksan niya ang isa sa sulat. Nabasa niya na ang lahat ng iyon, pero sa tuwing bubuksan niya ang box ay hindi niya mapigilang basahin ang mga sulat na nandoon. Dear Ice Princess, smile ka naman oh. Masyado ka malamig. O heto, chocolates. Toothbrush ka kaagad after ha. Natawa siya sa nabasa. Ang mga sulat na ito ay hanggang ngayon hindi niya pa rin alam kung saan ang galing. Masasabi niyang may secret admirer siya noong high school siya na palihim na nagpapakilig sa kanya. Habang patuloy siyang pinapadala nito ng sulat at mga gifts, ay unti-unti naman na nahuhulog ang puso niya rito. Hindi niya lang maiwasan. Buong buhay niya ay wala pang nagpaparana sa kanya ng ganon. Kaya hanggang ngayon ay hindi maalis-alis sa isipan niya ang taong nagmamay-ari ng mga sulat na yon. Ilang saglit ay biglang tumunog ang phone niya. Tiningnan niya ang phone at nakita ang pangalan ng kaibigan ng kanyang ina. Nandoon ito sa ospital at natitiyak niyang may ibabalita ito tungkol sa mga sinabi ng doktor dito. Kaagad niyang sinagot iyon. Po, papunta na po ako dyan. Dumaan lang ako sa bahay para kumuha ng mga gamit ni Mama. Huwag po kayo mag-alala. Olivia, wala nang mama mo. Iyon ang mga salitang narinig niya na siyang nagpatigil ng mundo niya. Hindi siya makagalaw. Narinig ng tenga niya ngunit ayaw paniwalaan ng puso niya. Talagang wala na ang kanyang mama. Talagang iniwan na siya nito. Magpakatatag ka, Iha. Kakayanin mo ang lahat ng ito. Magdasal ka parate. Humingi ka ng guidance mula sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Itong lahat ng nangyari sa iyo ay may dahilan. Tsaka kung mas may magandang dahilan ng lahat, hindi niya ibibigay sa iyo ang pagsubok na hindi mo malalampasan. Tulala siya habang nakatitig sa puntod ng kanyang ina. Saktong tinabunan ng lupa ang kabaong nito nang biglang umulan. Animo ay nakikiaya ng panahon sa nararamdaman niya sa mga oras na yon. Nandoon ang ilang kakilala, ngunit wala siyang nakitang kaanak ng mama niya. Hindi niya alam kung bakit. O talaga bang hindi lang tinuturing ng pamilya ng kanyang ina ang kanyang ina? Dahil lang sa anak ito sa labas. Nasasaktan siya para sa mama niya. Salamat po sa lahat ng tulong ninyo. Malaki rin ang pasasalamat ni Mama sa lahat ng
Ginawa ninyo para sa kanya noong nabubuhay pa siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Aniya habang patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Nanatili ang mga mata niya sa puntod ng ina at hawak ang payong habang nakatayo sa gitna ng ulan. Walang anuman, pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Matagal na rin kaming magkaibigan ng mama mo kaya hindi na kayo iba sa akin. Kung kailangan mo ng tulong ay kausapin mo lang ako. Handa akong makinig. Nito tinapik ang kanyang balikat. Binalingan niyang babae at nagbitiw ng magaan ng ngiti rito. Kalaunan ay unti-unti na rin na nagsialisa ng mga nakilibing. Ilang oras siyang nanatili sa harapan ng libingan ng ina. Sa pagkakataong yon ay gusto niyo pa itong makasama ng ilang segundo. Kahit sa mga oras na yon lang. Matapos ang araw na yon ay bumalik siya sa matamlay at tahimik nilang tahanan ng kanyang ina. Bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala ng mga araw na kasama niya ito noong nabubuhay pa. Mas nahihirapan siyang mag-move on kung kaya't may nabuo siyang mabigat na desisyon. Pwede na itong i-renovate, di ba? Ani ng babae sabay baling sa asawa nitong tahimik lang sa tabi. Oo, kakaunti lang naman yata ang aayusin dyan. Pwede na yung terhan nila. Tugon naman ng asawa. Nagdesisyon siyang ibenta ang bahay nila ng mama niya. Pati ang kainan ay gusto niya ring ibenta. May authority siya para gawin yon dahil inihabilin niyo ng mama niya sa kanya. Gagawin niya ang gusto niya ngayon katulad ng sinabi ng mama niya. Dumating ang mag-asawang ito upang bilhin ang maliit nilang bahay at lote. Para raw sa bagong mag-asawa, regalo ng dalawa para sa anak. Tapos silang napagkasunduan ng eksaktong presyo ay sumang-ayon na siya at opisyal nang sa mag-asawa ang bahay. Bukas na bukas din ay aalis na rin siya at ililigpit niya na ang mga gamit sa bahay. Maging ang kainan ay naibenta niya na rin. Maraming nagka-interes dahil malapit sa college at maganda ang pwesto kaya mabilis na naibibenta. Hoy, buksan mo to! Bulyaw ng kuya niya. Isang hapon ay biglang dumating ang kapatid. Tsak niyang nalaman na nito na naibenta niya ang mga ari-arian na naiwan ng ina. Hoy! Walang hiya ka. Anak din ako ni mama. May karapatan din ako sa perang yan. Ibigay mo yan sa akin. Sigaw ng kuya niya sa labas. Kahit anong gawin ng kuya niya ay wala itong magagawa. Hindi ito nabanggit ng mama niya sa last will and testament nito. At saka ayaw niyang ibigay rito ang perang pinaghirapan ng ina niya para lang waldasin. Magbago ka muna saka mo kunin ang pera sa akin. Kung sana nagtinu ka man lang kahit kaunti. Di wala sana tayong problema ngayon. Ganting sigaw niya mula sa loob. Wala siyang balak na suluhin ang pera ng magulang nila. Pero kung mapupunta lang din sa wala mga pinaghirapan ng mama niya, ay hindi niya ibibigay yon sa kapatid niya. De bale nang magalit ang kuya niya. Sakim ka! Alam ko sa simula pa lang, balak mo na talagang suluhin ang mga ari-arian nila mama. Kunyari mabait at matulungin pero may tinatago palang kulo. Patuloy ng kapatid. Hindi na siya nagsalita. Nakalak ang pinto at siniguro niyang hindi mabubuksan iyon ng kapatid. Kapag nakita kita, papatayin talaga kita. Hayop kang sakim ka. Sigaw nito sa labas. Kinabahan siya sa naging banta nito. Pero kailangan niya magpakatatag. Sisiguraduhin niyang ilalagay niya sa maayos na lugar ang pera ng magulang nila. Para sa kanya ay wala siyang karapatan doon kahit pa binigyan na siya ng karapatan ng mama niya. Umalis din kaagad siya sa lugar na iyon. Yung utang ng ama nila ay hindi karapat-dapat na bayaran. Masyadong malaking interes na hindi na rin makatao. Nagtungo siya sa lugar kung saan may dagat. Isa sa pangarap ng mama niya ay ang bahay sa tabi ng dagat. Kaya binili niya ng maliit na lote at bahay ang perang hawak niya. Inilagay niya sa bangko ang ibang natirang pera at hindi niya iyon gagalawin. Balak niyang mag-ipon. Idadagdag niya ang pera sa bangko upang bilhin muli ang kainan nila ng kanyang mama. Balang araw ay makukuha niya rin ang kainan ulit. Siya na mismo ang magpapatakbo kapag handa na siya. Nagpalipat-lipat siya ng lugar. Hanggang sa nakahanap siya ng maayos na lugar na pwede siyang magstay.
Mabuti na lang at naunahan ko sila. Aniya sa sarili habang pinagmamasa ng maliit na apartment. Iyon na ang bagong tirahan niya simula sa araw na yon. Ipapangako ko, Mama, mabubuhay ako matiwasay at malayo sa stress. Kakain po ako ng marami at hindi ko pababayaan ang sarili ko. Kung nasaan man kayo ngayon, sana nakikita niyo ito. Sinusubukan ko pong bumangon sa kabila ng pagkawala ninyo. Susubukan ko pong maging masaya kahit nawala na kayo. Aniya sa nanginginig na boses. Sinisikap niyang pigilan ng luha sa mga mata. Tinigilan niya ang pag-iyak. Ayaw niyang makita pa ng mama niya na nasasaktan pa rin siya. Gusto niyang maging masaya ito habang pinapanood siya. Salamat sa lahat, Mama. Nagbitiw siya ng mapait na ngiti habang pinagmamasdan ng paligid. Katulad noon ay pumasok ulit siya bilang pizza delivery sa isang branch ng pizza na dating pinagtatrabahuhan niya. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa parehong trabaho noon. Kaya lang, sa pagkakataong ito ay may sideline siya sa isang karinderya. Tagahugas siya ng pinggan doon tuwing umaga habang nagde-deliver naman siya sa gabi. Ano to? Ito ba yung order ko? Sabi ko ham and cheese. Ayoko na Hawaiian. Bobo ka ba? Hindi mo ba gets? Isang babaeng nagbukas ng condo unit ang galit na nagsalita. Ang dumating kasi ay Hawaiian, gayong ham and cheese pa lang order nito. Kasalanan ng staff ng store, pero siya ang napagbuntunan. Sorry po, papalitan na lang po namin at natigilan siya dahil imbes na ibigay sa kanya ang box ng pizza, ay binagsak nito iyon sa sahig. Tumapon ang 2 piraso ng pizza mula sa loob ng box, tapos naiwan naman ang iba sa loob. Hindi niya iyon pwedeng ibalik pa sa store nila. Hindi ko babayaran yan. Gutom na ako kaya no thanks. Sa iba na lang ako o-order. Ang cheap din naman ng pizza ninyo. Nagsisisi akong binigyan ko kayo ng chance. Namewang ito, tinaasan siya ng kilay. Napalunok siya at hindi alam ang gagawin. Tsak niyang kaltas sa kanya ang pizza na tinapon nito. Nang makapasok ang babae, kaagad niyang pinulot ang box ng pizza. Pinulot niya ang natapon na 2 peraso para itapon sa basurahan. Napabuntong hininga siya nang makababa siya at nakaalis mula sa nakaka-stress na tagpong iyon. Hindi lang isang beses siyang naranasan ang pambabastos mula sa mga customers nila. Tanggap niya na iyon dahil kasama iyon sa trabahong ito. May mga tao talaga na walang konsiderasyon katulad ng babaeng yon. Aaminin niyang isa rin siya sa may kasalanan. Kung sana'y nag-double check siya bago umalis, di sana walang ganitong problema. Kaya lang nandito na ito at wala na siyang magagawa pa. Muli ay nagbitiw siya ng malalim na paghinga bago bumaling sa may gutter. Lumapit siya sa gutter malapit sa pinaglalagyan niya ng motor at naupo roon. Binuksan niya ang box ng pizza. Kahit papaano ay marami-rami na rin ang natira. Total, ikakaltas din naman sa kanya iyon, ay kakainin niya na lang. Masarap din naman na, mas masarap pa nga to sa ham and cheese eh. Tsaka parehong bilog at parehong pizza lang din to. Gutom na pala siya eh. Bakit di niya na lang lamunin lahat ng pagkain nasa harapan niya? Ako nga tuyot sardinas lang ang ulam ko kanina eh, tapos siya ang arte-arte niya. Habang umumuya ng pizza, bumusangot siya. Iba talaga kapag yung mga mayayaman ang nagugutom. Ang dami pang arte. O baka biglang yaman kaya gano'n makaasta. Ani mo'y nagulat sa pera. Sa isip-isip niya, Lord, tataya ako ng loto bukas, sana manalo ako. Bibiling ko kondo ng babaeng yun, nang makaganti man lang. Ani at pinasak sa bibig ang pagkalaki-laking hiwa ng pizza. Sarap-sarap nito eh, ang arte-arte pa. Alam mo ba kung gaano kahirap suungin ng traffic sa rekto para lang makarating ka agad ang pizza mong babaita ka? Pinagtuturo niya ang building na animoy kaharap ang mataray na babae kanina. Bumuntong hininga siya at pinukpok ang dibdib nang mabilaukan siya. Lord naman, bakit kinarma niyo agad ako? Bigyan mo rin ng karma yung babae sa kondo na yon. Aniya sa kawalan sabay turo sa condo building. Muntik na siyang mapatalo nang biglang bumusina ang malakas na kotse sa likuran niya.
Ay, anak ng tipaklong! Bulalas niya sa gulat, sabay tabi upang makadaan ang kotse sa likod. Sa kabilang banda, seryoso naman ang mukha ni Leandro Andromado habang nakatingin sa relo sa bisig. Ilang saglit ay tumunog ang busina ng sasakyan na minamaneho ng driver niya. Nakita niya kung papaano umalis kaagad ang naka-helmet na babae na may bitbit na pizza box sa kabilang kamay. Halatang doon kumakain ang babae sa labas, ni hindi man lang naghanap ng maayos na lugar upang doon kumain ng maayos. Ilang saglit ay biglang tumunog ang phone niya. Nakita niya ang pangalan ni Cassie sa screen. Kaagad niyang sinagot habang nakatingin sa unahan. Babe, dumating yung pizza ngayon pero hindi yung exact na gusto kong dinala ng bobo na delivery rider na yon. Gusto ko ng ham and cheese pero Hawaiian ang dala niya. Imagine, nag-aksaya ako ng oras sa wala. Nagkikrave pa naman din ako ng ham and cheese. Can you order it for me na lang? May lambing sa tono ni Cassie na magsalita ito sa kabilang linya. Okay, anything else? Aniya. Pizza and you? Yun lang, thanks. Nito tsaka humagikik. Nanatiling malamig ang mga mata niya nang ibaba ang tawag. Actually, hindi niya mahanap ang excitement at spark sa kanilang dalawa ni Cassie. Masyadong demanding ang babae at hindi marunong umintindi. Gusto nitong parating na susunod ang gusto nito. Pero wala siyang choice. Engaged na sila ng babae. Sumalang sila sa fixed marriage a year ago. Ginawa nila yon para sa kumpanya. Walang halong pagmamahal, purong negosyo lamang. Call some store for her pizza. Utos niya sa driver. Noted, sir. Nito sabay tango. Bumaba siya sa kotse at nilingon ng babaeng panay ang pagpag sa maong matapos maubos nito ang isang box ng pizza. Kumunot ang noon niya nang makitang sumakay ito sa motor na may nakalagay na pangalan ng pizza store. Mukhang pizza delivery ang babaeng yon. Kababaeng tao ay ginagawa ang gawain ng panlalaki. Mabilis na pinasibad ng babae ang motor na minamaneho nito. Maging ang pagpapatakbo ay masyadong careless. Napapailing siya. Hindi niya alam kung bakit nakikialam ba siya sa buhay ng babaeng yun gayong hindi niya naman ito kalala. Habang hindi naman maalis ang ngisi sa labi ni Olivia habang binibilisan ang pagpapatakbo sa motor niya, pinaharurot niya iyon sa kahabaan ng highway. Kahit nakakapagod ang trabaho ay masiyahin siya. Kailangan niyang maging positibo sa kabila ng mga nararanasang stress sa trabaho. Iyon na lang ang kaya niyang gawin sa ngayon upang makapagpatuloy pa. Hoy! Bawal kumain dito. Kapag nahuli ka ni boss, yari ka talaga. Sinipa ng master baker ang inuupuan niyang box. Kumakain siya ng hapunan niya. May kantin kasi roon. Kapag gusto nilang kumain ay doon sila dapat sa kantin. Kaya lang ay nagmamadali siya. May delivery pa siya pagkatapos niyang kumain. Distansya ang kantin nila mula sa store. Aksaya lang sa oras papunta roon. Ngayon lang naman kuya, pagbigyan niyo na ako. Tsaka kapag nalate ako sa delivery ko, madadamay kayo. Manager kaya kayo. Ani at numisi. Tama. Ang master baker nila ay siyang manager din nila. Dalawang ginagawa ng Kuya Andoy nila kaya abalang-abala talaga ito. Masasapok na talaga kita, dalian ba dyan? Baliw ka talagang babae ka. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kana Cheryl Dahan from Mawab, Davao de Oro, Fidel De Leon from Alitagtag, Batangas, at Jonisha Lorenzana. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Nito't walang nagawa kundi ang umalis na lang para ipagpatuloy ang ginagawa.
Napangisi na lang siya sabay ngat-ngat sa paborito niyang tuyo. Hindi siya pwedeng gumastos ng malaki para sa pagkain. Kailangan niya pang mag-ipon para mabawi kaagad ang kainan nila ng mama niya. Ilang delivery ang ginawa niya mula pa kanina. Katatapos niya lang sa side hustle niya sa karinderya, tapos ay agad siyang nagpunta sa pizza store para naman sa isa niya pang trabaho. Sa isang araw ay 2 trabaho ang ginagawa niya. Nakakapagpahinga lang siya ng mga bandang 12 a.m. Gigising siya ng 8 ng umaga at papasok ng 9 sa karinderya, tapos ay 5 naman siya papasok sa pizza store. Paulit-ulit lang ang mga ginagawa niya sa araw-araw. Kalaunan ay nakasanayan niya na rin. 6 na buwan na rin siya sa pizza store. Sa loob ng 6 na buwan, marami na siyang nababalitaan sa mga taong iniwan niya sa dating lugar na tinitirhan. Nakulong na ang loan shark na pinagkakautangan ng ama niya. Ang kuya niya naman ay nakulong din sa salang pagnanakaw. Akala niya magbabago pa ang kapatid, ngunit hindi iyon nangyari. Nagalit siya sa kapatid noong mga panahong hinuhutotan at ginugulo siya nito ng kanyang ina. Ngunit ngayon nakakaramdam siya ng lungkot para sa kapatid. Kahit papaano ay kapatid, kadugo at kuya niya ito, at hindi niya mababago ang katotohanan yon. Wala siyang ibang hiniling kundi ang magbago na ito at maging maayos ang buhay nito. Lord, sana swertehin ako ngayon. Sana hindi ulit ako maka-encounter ng mga bastos na customer. Bulalas niya habang binabagtas ang motor ang kahabaan ng highway. Tutungo siya sa kondo ng isang customer. Ang malala ay yung condo unit ulit ng babaeng nagtaray sa kanya last time. Balak niya nga sanang tanggihan ang order na yon pero wala siyang choice. Baka umabot pa sa manager nila kapag tinanggihan niya. Mas malaking problema yon. Dumating siya sa naturang kondo. Huminga siya ng malalim bago siya nag-doorbell. Matagal bago binuksan ang pinto. Ilang saglit siyang naghintay hanggang sa napasinghap na lang siya ng may kamay na biglang nagtakip ng panyo sa bibig niya. Nang malanghap niya ang panyong yon, ay bigla siyang nanghina nang hindi niya alam ang dahilan. Nanlambot ang kanyang tuhod at hindi niya maramdaman ang katawan kalaunan. Di ba ayaw mong makasal kay Leandro? Pagkakataon na natin to. Pagkakataon mo na para makatakas mula sa engagement ninyong dalawa. Cassie, look. He made it. May nangyari sa kanila. Naalimpungatan siya nang marinig ang boses ng lalaki. Gusto niyang bumangon pero umiikot pa rin ang paningin niya. Yes, pero hindi ko inakalang ganito ang kalalang plano mo. Paano kung nakuha ng CCTV yung pagtakip mo ng panyo sa babaeng yan? Anong gagawin mo? Makukulong ka. Alam mo naman na makapangyarihan sila Leandro kaysa sa atin. Ayoko rin makasal sa kanya, no? Pero hindi sa ganitong paraan ako tatakas sa kasal na yun. Boses naman iyon ng babae. Andito na to, panintigan na natin. Bukas magigising na si Leandro at ang babaeng yan. Awayin mo si Leandro, kailangang hindi siya magduda sa'yo. Ako nang bahala sa iba. Ipapadala ko sa media ang picture nila ng babaeng yan. Masisira siya sa iba at may dahilan ka na para makipaghiwalay sa kanya. Hindi niya alam kung anong pinag-uusapan ng dalawa. Hindi niya maintindihan ang mga nangyayari. Gusto niyang umalis pero hindi niya magawa. Nangihina siya at tila hinihila siya ng antok. Pinikit niyang muli ang mga mata. Mga bandang 10:00 ng umaga ay nagising. Medyo mabigat ang katawan niya nang bumangon siya. Napahawak siya sa noo. Ngunit nang akmang hahakbang na siya, ay napangiwi siya. Masakit ang pagitan ng hita niya. Medyo nawalan siya ng balanse kaya't natumba siya. Ang malala ay natumba siya sa taong nakahiga sa kama. Saktong sa dibdib siya nito bumagsak. Wala itong suot na pantaas. Nang tumingin siya sa mukha nito ay napagmasdan niya ang itsura ng lalaki. Mapilantik ang pilik mata, mapupula at maninipis ang mga labi. Perpektong hulma ng panga, makakapal ang kilay. Lalaking itsura nito. Animoy artista na lumabas mula sa telebisyon. Ilang saglit pa ay nagmulat ang mga mata nito. Nagtama ang mga mata nila. Animoy tumigil ang mundo sa pagkakataong yon. Ilang saglit ay napagtanto niyang wala siyang saplot pang itaas
Kaya gulat na bumangon siya. Don't go. Pumailan lang ang baritono nitong boses, sabay hawak sa palapulsuhan niya. Bagay na bagay ang boses nito sa manly nitong itsura. Bitiwan mo ako. Ani at hindi matingnan ng lalaki sa pagkakataong ito. Hindi siya nito binitiwan kaya binalingan niya ulit ang lalaki. Nakita niya ang panlalambot sa mga mata nito. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon siya nitong tingnan. Hindi siya nito binitiwan kaya wala siyang choice. Aw! Bulalas ang gwapong lalaki. Kinagat niya ang kamay nito kaya nabitiwan siya nito. Mabilis niyang kinuha ang damit at agad na sinuot. Natigilan siya nang makita ang dugo sa bedsheet. Namilog ang mga mata niya. Talagang may nangyari sa kanila. Nakuha nito ang pagkabirhen niya. Galit na nilingon niya ang lalaking nakatulala ito habang nakatitig sa kanya. Mukhang kanina pa ito nakatitig sa kanya. What's the meaning of this? Isang babaeng pamilyar sa kanya ang pumasok. Palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa lalaking nasa kama ngayon. Leandro, anong kalokohan to? Magpaliwanag ka. Buliw ng babae sabay iyak. Ibig sabihin ay Leandro ang pangalan ng lalaking kumuha ng virginity niya. At base sa reaksyon ng babaeng nasa harapan niya ay mukhang kasintahan ito ng Leandro na ito. Anong kalokohan tong hayop ka? Bulalas ang babae at sinugod si Leandro. Natataranta na kaagad siyang umalis. Wala sa sarili na naglakad siya sa hallway habang yakap-yakap ang sarili. Wala sa sariling pinindot niya ang button ng elevator. Kaagad siyang sumakay roon at dumiretso sa parking area. Nang makarating siya sa motor niya ay napahawak siya sa dibdib. Parang ang bilis ng lahat. Parang kahapon lang ay okay pang lahat sa buhay niya. Tapos ngayon, biglang na-involve na siya sa mga taong hindi niya kalala. Ang malala ay may nangyari sa kanila ng lalaki nagngangalang Leandro. Napasapo siya sa ulo ng maalala ang nangyari bago siya nagising kasama ng Leandro na iyon. May taong nagtakip ng bibig niya at nahimatay siya. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Hindi niya ginusto ang nangyari sa kanya. Hindi niya alam kung papaano siyang napunta sa ganoong sitwasyon. Ilang saglit lang lumipas bago siya sumakay sa motor niya upang umalis na. Samantala, matapos ang nangyari ng araw na iyon ay wala na sa sariling nakaupo lamang si Leandro sa couch. How could you do this to me, Leandro? Pinigay ko sa iyo ang lahat. Wala akong tinira para sa sarili ko. I know bunga lang ng fixed marriage to. Pero sineryoso ko ang lahat ng to dahil umaasa akong baka mahalin mo rin ako. Tapos ngayon, makikita kitang may kasamang babae. You're having sex with someone? Nakalimutan mo na bang may fiancé ka? Umiiyak na turan ni Cassie. Kanina pa nag-hysteria ang babae matapos maabutan ng sitwasyon kanina. I'm sorry. Aniya habang sapo ang noon ito. Paiimbestigahan ko ang nangyari. Tumawa ng may sarkasmo si Cassie. No, thank you. Makikipaghiwalay na rin naman ako sa'yo. Hindi na ako makikipag-ayos sa'yo. At tapos na tayong dalawa. Hindi pa rin maampat ang pagluha ni Cassie. Aaminin niya ang kasalanan niya. Hindi niya rin alam kung papaano nangyari ang lahat. Nagising na lang siya sa ganoong sitwasyon. Kinuha ni Cassie ang mga signature bags at heels nito tsaka 2 maleta ang hinila nito palabas ng kondo niya. Samantala, nakangisi naman si Cassie ng tuluyan ang nakalabas ng kondo ni Leandro. Sa wakas, ay malaya na rin siya. Gumana ang plano ng new boyfriend niyang si Kevin. Gwapo si Leandro, mayaman at maraming nagkakandara pa. Pati siya ay nagkakandara pa kay Leandro noon. Kaya lang ay pinapakita ni Leandro na wala itong interes sa kanya. Kalaunan ay naging boring ang lahat. Nawalan na siya ng gana sa relasyon nilang dalawa. Unlike Kevin, maliban sa magaling sa kama, ay romantic din. Tsaka, mahal siya ni Kevin. Hindi kagwapuhan si Kevin, pero nagkakandara pa ang lalaki sa kanya. At iyon ang importante sa kanya. Gusto ni Cassie na siya ang top priority parati.
Gusto niyang pinagbibigyan siya parate. Spoiled brat siya. Sunod sa luho siya sa bahay nila at iyon ang nakasanayan niya. Kaya dapat na ganoong treatment din ang makuha niya sa mga lalaki. At hindi niya iyon makuha kay Leandro. 3 araw lang ang lumipas at pumutok ang balita na nakipaghiwalay na si Cassie Lambert sa isang business tycoon na si Leandro Andromado. Nasa likod ng pinapakalat na chismis ang bagong boyfriend ni Cassie na si Kevin. Ayon sa balita, ay nahuli ni Cassie si Leandro sa kondo nito na may kasiping na ibang babae. Agad naming aayusin to, sir. Hindi ka agad paniniwalaan ang issue na yan dahil nagmula lang siya sa hindi kilalang publisher. Report ng private investigator ni Leandro sa kanya. Dodoblehin ko ang bayad. Burahin lang nila ang article. Kapag hindi nabura, sabihin mong kakasuhan ka sala. Noted, sir. Aasikasuhin ka agad namin. Tugon naman ang tauhan. At saka, yung tungkol doon sa babaeng involved sa issue na to. Yung babaeng naka one night stand ko that time. Bumuntong hininga siya. Ano pang tungkol sa kanya, sir? Gusto ko ring imbestigahan mo ang tungkol sa babaeng yan. Gusto kong malaman ang address niya at kompletong information tungkol sa kanya. Aniya sa seryosong boses. Sige po. Noted po. Unahin na po namin ang tungkol dito sa issue ninyo sa isang publisher bago po namin asikasuhin yung tungkol dun sa babae na naka one night stand niyo po. No. Unahin mo ang pag-iimbestiga tungkol sa babaeng yon. Di bale na hindi niyo maklear ang pangalan ko. Ang importante, makuha niyo ang kompletong impormasyon ng babaeng yon. Aniya. Okay po. Tapos ay binaba niya na ang tawag. Sa totoo lang ay mas malaking interes niya sa babaeng yon kaysa sa issue ng pangangaliwa niya. Binaba niya ang alak na kanina pa tinutungga. Pinagmasdan niya ang gusali sa labas ng kanyang opisina. Nagpapasalamat siya at hindi na siya nahirapan pa sa pakikipaghiwalay kay Cassie. Excuse me, sir. Andito po ang mga magulang ni Miss Cassie. Imporma ng sekretarya niya sa kanya. Let them in. Aniya habang nakapamulsa. Ilang saglit ay pumasok na kaagad ang galit na parents ni Cassie. I trusted you. Sinabi mong aalagaan mong anak ko, kaya sinuportahan ko kayo. Tapos malaman-laman ko pa na niloloko mong anak ko. Hindi niya deserve to. Papaano mo nagawa sa kanya ito? Naghihisterya ng bulalas ng ama ni Cassie na walang ideya sa mga kalokohan ng anak. Niyakap ito ng misis nito. My poor baby. Umasa siyang mamahalin mo siya. Pero ngayon, niloko mo na siya. Mabuti na lang at hindi kanya pinakasalan. Kundi baka mag-suffer siya. Hindi na siya makapagsalita dahil sa mga binatong salita ng mag-asawa. Aminado siya ang kasalanan niya. Para sa kanya ay mas okay na ganito. Yung maaga nilang puputulin ang ugnayan niya kay Cassie. Umiiyak na umalis ang mag-asawa sa kanyang opisina. Tumungga siya ulit ng alak mula sa baso niya. Binalingan niya ang labas. Sa mga oras na ito, yung babaeng naka one night stand niya ang nasa isipan niya. Hindi ito maalis sa isipan niya. Nagwawala ang puso niya kapag maalala niya ito. Hala, ako na dyan. Doon ka na. Tapos ka na sa limangdo. Dumating ang manager nilang si Kuya Andoy. Kaya binitawan ni Olivia ang ginagawa niya at umalis kaagad. Ngumiti siya ng tipid. Alam niyang magagalit ito kapag nagmatigas pa siya. Ano ba naman yan, Tito? Bakit niyo naman pinapabura ng isang yan? Porke ba't buntis? Sumingit naman si Trixie na kararating lang. Si Trixie ay anak na may-ari ng pizza store. Tapos si Andoy naman ay kapatid ng may-ari ng pizza store. Oo, buntis siya. Ay ano naman? Ginagawa ko to para sa mag-ina. Ikaw kung wala kang gagawin, tumulong ka dito at nang mapakinabangan ka naman. Hindi yung panay ka lang kalikot dyan sa kuko mo.
Pagbubunga nga ni Kuya Andoy sa pamangkin nito. Hindi naman natin kasalanan na kumakarengking siya roon at nabuntis. Bakit parang obligasyon pa natin na maging mabait sa kanya? Patuloy pa ni Trixie. Napakurap-kurap siya at nailang nang marinig iyon mula kay Trixie. Nakaramdam siya ng hiya dahil sa sinabi ng babae. Ganito araw-araw si Trixie sa kanya. Mas lumala pa noong mabuntis siya at napilitan ng pizza store na tanggapin siya kahit na buntis siya. Hindi na siya delivery rider ngayon, kundi baker na lang. Kasama siya parati ni Kuya Andoy at assistant lang madalas. Hindi niya nakakayanang maging delivery girl. Ngayong malaki na ang tiyan niya. Nakakasama sa baby niya ang maalog ng motor. Malaki naman ang pasasalamat niya sa may-ari niyon dahil kahit papaano ay pinayagan siya ng mga ito na magtrabaho pa rin doon. Sige na, mas mabuting sa kantin ka na lang ngayon. Tsaka bumalik ka kapag kailangan ko naman ng assistant dito. Ni Kuya Andoy sa kanya. Kaya umalis na siya. Akmang aalis na siya nang biglang may nagsalita sa labas. Uy, Olivia, may naghahanap sa'yo. Nagtataka na tingin niya ang kasamahan. Sino naman ang maghahanap sa kanya? Kakalala niya ba? O kadugo? Ayun o. Tinuro ng kasamahan niya ang kotse na itim sa labas. Kumunot ang noon niya. Parang ang yaman-yaman nila, kakilala mo? O syoso ng katrabaho niya. Nagbitiw siya ng tipid ng ngiti at nagtungo sa labas upang malaman niya kung ano ang kailangan ng mga taong yon at bakit hinahanap siya ng mga ito. Pagkalabas niya ay kaagad naman na nilapitan ng itim na kotse. Kinatok niya ang bintana nito upang buksan ito iyon. Bumaba ang glass window. Magandang umaga po, inahanap niyo raw po ako. Hindi niya na natapos ang sasabihin nang mamukhaan ng lalaking nasa loob ng sasakyan. Ito yung lalaking nagngangalang Leandro, ang ama ng kanyang anak. Mabilis siyang umalis sa may bintana at agad na tumalikod nang hindi nagsasalita. Kailangan niyang makaalis kaagad. Kaya lang, bago pa siya makalayo ng tuluyan, ay nakababa na ito sa sasakyan at nahawakan kaagad nito ang braso niya. Bitiwan niyo po ako. Baka gusto niyo na naman na makagat sa kamay. Pagbabanta niya. Naalala niyang ganun din ang ginawa niya noong pigilan siya ng lalaki na umalis noon. Hindi siya magdadalawang isip na gawin ulit yan ngayon. Go on. Bite me. Hindi kita pipigilan. Pero kailangan mong sumama ngayon sa akin sa ayaw o sa gusto mo. Nito sa seryosong boses. Hindi niya namalayang napatangay na pala siya sa lalaki. Sumunod siya rito hanggang sa makasakay siya sa kotse nito. Dinala siya nito sa magara nitong kumpanya. Hindi niya magawang itikom ang bibig niya habang naglalakad sila papasok sa building. Iyong suot niya ay hindi naaayon sa lugar. Naka-office suit ang lahat habang nakasuot lang siya ng pajama at maluwag na shirt. Hindi niya man kasi ito inaasahan. Nagsipagbaw ang mga empleyado roon. Nagbaw ang lahat kay Leandro. Hindi niya maintindihan. Bakit nagpabaw ang lahat kay Leandro? At saka, bakit parang pakiramdam niya magugulat siya sa totoong identity ng lalaking ito? What do you want to drink? Tea? Fresh juice? Or milk? Kaagad na tanong ni Leandro pagpapasok nila sa office nito. Juice na lang. Alanganin niyang sagot. Tapos may tinawagan kaagad ito sa phone. Ilang saglit lang ay dumating na ang juice niya. Hindi siya makapaniwala na easy access lang ang lahat ng bagay sa lugar na iyon. May dry bar sa tabi ng puno ng kung ano-anong inumin. May ref at countertop din at may mga prutas sa ibabaw. Nakakalula rin ang tanawin sa labas. Malaki ang glass wall at babasagin halos ang mga gamit doon. Anong gagawin ko rito? Bakit nandito ako? Dinala mo ako dito naglabag sa loob ko. Hindi ba kidnapping tong ginagawa mo? May iritasyon ng balingan niya ito at sabihin iyon. You're carrying my child. I have the right to talk to you. So tell me kung kidnapping bang matatawag to.
Namilog ang mga mata niya. Hindi niya inaasahan na ganong topic ang ibabato nito sa kanya. Hindi agad siya nakapagsalita. Hindi ka nagkaroon ng karelasyon sa loob ng 8 buwan. So no need for an argument. You're carrying my child. That's my child, Miss Olivia Angeles. Nagulat siya nang marinig ang pangalan niya sa bibig ng lalaki. Paano mo ako nakilala? Napanganga siya. Obviously, pinaimbestigahan kita. Sa wakas ay nagkaharap din tayo, Miss Angeles. Kung magsalita ito, Animoy ang laki ng kasalanan niya rito. Siya nga itong biktima rito. Nakaramdam siya ng inis. Bakit parang siya pa itong naiipit gayong siya naman nga itong biktima? Bakit ayaw siyang pagpahingahin ng problema niya? Sa tuwing nagiging okay siya, biglang susulpot ang mga ganitong pangyayari. Kung kailan kalmado na ang dagat at bigla namang darating ang bagyo, kumuyom ang kamao niya. Ano naman kung ito nga ang ama ng anak niya? Hindi niya ito kailangan. Simula noong malaman niyang buntis siya, ay nag-promise siya sa sarili na mag-isa niyang bubuhayin ang anak niya. Pinangako niyang hindi niya kakailanganin ang anumang tulong mula sa ama nito. Lalaki ang anak niya na siya lang ang kinikilalang magulang. Hindi siya magiging katulad ng mama niya. Kakayanin niyang mag-isa kahit walang lalaki sa buhay niya. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo naman anak pang dinadala ko. Aniya at ngumisi rito. Ngunit hindi pa titinag si Leandro sa sinabi nito. Hawak niya ang paternity test result. At iyon ang pinakamatibay na katibayan na anak nga niya ang dinadala nito. Kinuha niya ang envelope na naglalaman ng test result. Binuksan niya iyon at inilapag sa harapan ng babae. Kita niya kung papaano kumunot ang noon nito. Nang mapagtanto kung ano ang nasa harapan nito ay sakalang napalitan ng gulat ang itsura nito. Isang buwan ang nakakaraan. Nagpa-check up ka sa pinsan kong OB at may nakuha siyang sample sa'yo. Inutusan ko siyang kumuha upang isa lang sa paternity test. At ngayon, positive ang resulta. So, i-deny mo pa rin ba? Binigyan niya ito na nanghahamon na tingin na pangangang babae. Ito ang mukha na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa isipan niya. Hindi na maalis sa isipan niya nang makita niya ang mukha nito isang umaga tapos nilang mapagtantong may nangyari pala sa kanilang dalawa. Gusto niya agad itong makita ulit pagkatapos ng umagang yon. Halos 9 na buwan niya rin itong hinanap. Nahirapan siya, oo. Mabuti na lang at nakita ito ng kanyang pinsan. Nandito pa siya at tatawagin ko siya ulit para kuhanan ng sample. Hindi siya magdududa. Huwag ka mag-alala. Iisipin niyang parte pa rin ito sa check-up niya. Naalala niyang iyon ang sinabi sa kanya ng pinsan nang malaman itong tungkol sa babae at sa ipinagbubuntis nito. Thanks, aniya at napangiti. Narinig niya ang buntong hininga nito sa kabilang linya. Napakaswerte mo kung totoong anak mo ang nasa sinapupunan ng babaeng ito ngayon. Dati ay hirap sina tita tito upang mabuo ka lang. Nasa lahi natin yon. Ani ng pinsan niya na may lungkot sa boses nang banggitin ng huli. Ang pinsan niya ay baog din. May asawa ito ngunit hindi makabuo hanggang ngayon. Ilang beses nang nagbakasal ang pinsan niyang to sa kadahilan ng parati itong iniiwan dahil sa kondisyon nito. Ibibigay ko rin ang number at address niya. Nandito na rin naman siya kaya lubos-lubosin ko na. Magpasalamat ka sa akin ha, bayaran mo ko. Nito ng pabiro. Natawa siya. Yeah, whatever. Salamat ha. Sagot ko ng panghotel ninyo ng asawa mo sa first anniversary ninyo bukas. Sira. O hala, sige. Aalis na ako at aasikasuhin ko pa tong mag-ina mo. Nito. Isang buwan ang hinintay niya para makuha ang result ng paternity test. Hanggang sa dumating na nga ang araw na yon. At ngayon na yon. Anong kailangan mo?
Bakit mo to ginagawa? Dahil ba to sa nangyari noon? Hindi ko rin alam kung bakit ako napunta roon. Wala akong alam. Pagising ko, yun ang nangyari. Paliwanag pa ni Olivia. Alam niya, maging ang bagay na yon ay pinaimbestigahan niya na rin. Nalaman niya ang kagagawa niyo ni Kevin at ng ex niyang si Cassie. Plinano ng dalawa ang lahat para may dahilan na si Cassie na makipaghiwalay sa kanya. Hindi naman ito nabigo sa balak nito. Walang kakurap-kurap itong nakipag-break sa kanya. At wala rin siyang balak na pigilan pa ang babae. Pabor din sa kanya iyon dahil in the first place ay wala rin siyang ganang ipagpatuloy pa ang anong meron sila ni Cassie. Kinuha niya ang paternity test result at nilapag ang panibagong papel. Read it. Kasunduan niyan. Pwede mong tanggihan. Pero habang buhay kitang susundan, kasama ang anak natin. Kahit saan man kayo magpunta. Pirmahan mo yan. Sa loob ng 1 taon ay gagawin mo ang mga kondisyon ko dyan. Pagkatapos ng 1 taon ay papayag ako sa co-parenting. Ibibigay ko ang malaking lupa at habang buhay ko siyang susustentohan. Hindi ako magpapakita sa inyo at hindi ko kayo guguluhin. Aniya sa mahabang paliwanag. Mataman siyang nakatitig sa babae. Napanga ito. Halata sa mukha nito ang kalituhan. Alam niyang nahihirapan nitong magdesisyon. Naramdaman niyang gusto nitong solohin ang pagpapalaki sa anak nila. Pero, hindi siya papayag. Hindi niya hahayaan ang babaeng mag-isa nitong gawin iyon. Binasa nito ang papel na nasa mesa. Unang kondisyon niya ay kailangan nitong tumira sa mansyon kasama siya pagkapanganak nito. Pangalawa ay kailangan dalhin ng bata ang apelyido niya. Pangatlo ay hindi ito tatanggi sa anumang tulong na ibibigay niya. Pang-apat ay kailangan nitong tumira sa mansyon kasama niya sa loob ng 1 taon. Pwede nitong i-extend ang stay nito sa mansyon, ngunit hindi pwedeng hindi umabot ng 1 taon. Nagtagis ang bagang niya at tiningnan siya ni Olivia. Kailangan mo ba talagang gawin to? Napatulala siya na makitang tumulo ang luha ng babae. Hindi niya naasahang iiyak ito. Animoy nanlambot ang tuhod niya matapos makita ang mga luha nito. Pero kailangan niyang tatagan ang sarili. Kailangan niyang ipakita rito na hindi madadaan sa pag-iyak nito ang lahat. May malalim na dahilan siya kaya niya nagagawa ito sa babae. Just sign the contract para matapos na to. Tapos ay inilapit niya sa babae ang papel at ballpen. Huminga ng malalim si Olivia at ngali-ngali na dinampot ang ballpen. Halatang wala na itong choice kundi ang sundin ang gusto niya. Sa nanginginig na kamay ay pinirmahan nito ang kontrata. Kaagad niyang kinuha ang papel matapos itong mapirmahan iyon. May pirma niya at ng abogado iyon. Wala nang problema. Kailangan na lang nitong tuparin ang mga napagkasunduan. Thank you, Aniya. Tumayo kaagad ang babae at hindi na siya nilingon. Hindi na nito pinansin ang sinabi niya. Kaagad niya namang kinuha ang telepono. Call the guards to assist Miss Olivia Angeles. Ihanda ka agad ang company's car. Doon na siya sasakay pabalik sa kanila. Sisiguraduhin niyong makauwi siya ng maayos. May otoridad ng utusan niya ang nasa front desk. Copy po, sir. Magtatawag ka agad ako. Ani naman ang babae sa kabilang linya. Binaba niya ang telepono at bumuga ng hangin. Kinuha niya ang baso niya na may alak. Binuksan niya ang monitor. 4 na bodyguard ang kaagad na sumabay kay Olivia sa baba. Kita niya kung papaano nagulat ang babae. Sumilay ang ngiti sa labi niya. Simula sa araw na to, Olivia, kailangan mo ng masanay. Sa susunod na araw ay magkapareho na tayo ng mundong gagalawan. Aniya sa kawalan na animoy kaharap pa rin ng babae. Nag-e-elusyon ka ba? Feeling mo talaga seryoso siya sa'yo? Wala ka sa fairy tale, Olivia. Huwag kang ang tanga. Nagbubunga nga si Lexi. Naghihisterya ito dahil siya lang nag-iisang taong nagtitiis sa pangit na apartment ni Lexi.
Nagbabayad siya doon ng 5,000 kada buwan, samantalang free lang dapat dahil stay-in siya roon. Pero para wala ng gulo, ay binabayaran niya si Lexi buwan-buwan. Tuwang-tuwa ito sa tuwing sahod niya. May pang Brazilian hair treatment at pang spa na kasi ito kapag kaganon. Pero ngayong aalis na siya, balik dugyot na naman si Lexi. Wala na rin itong mabubuli roon. Nagtiis lang naman kasi siya roon dahil nagtatrabaho siya sa pizza store ng ama nito. Wala siyang choice, kundi kailangan niyang mag-ipon. Kaya lang ngayon ay kailangan niya nang lumipat sa mansyon ni Mr. Leandro Andromado. Kasama iyon sa naging kasunduan. Tutuparin niya lang. Pagkatapos niyon ay bibigyan daw siya ng lupa at lifetime na sustento. Hindi niya gagawin ito para sa sarili niya. Gagawin niya ito dahil karapatan nito ng anak niya, ama nito si Leandro, at hindi na magbabago iyon kahit bali-balik na rin man ang mundo. Ano na? Pagkatapos ng ginawang tulong ni Tito at ng ama ko sa'yo, ganito lang? Wala ka bang utang na loob? Sinundan siya ni Trixie hanggang sa silid na ginagamit niya. Akmang aagawin ni Trixie ang bag niya nang biglang may kumuha na yon mula kay Trixie. Isang lalaking may malaki ang pangangatawan. Hindi ka panipaniwala pero 4 na bodyguards ang kinuha ni Leandro para magbantay sa kanya na mo'y makakatakas talaga siya. Ako na magdadala sa mga gamit niyo, ma'am. Ilagay niyo na lang po sa lapag ang lahat ng dadalhin ninyo. Kami na po ang bahala. Ani ng isang bodyguard niya. Natigilan naman si Trixie at hindi na nakapagsalita. Lalo na nang bigyan ito ng masamang tingin ng bodyguards niya. Eto naman kung makatingin, tusukin ko yung mata mo eh. Binigyan din ni Trixie ng masamang tingin ng bodyguard niya. O ano? Iyon na ba mga pinagmamalaki mo kaya umaasta ka ng ganyan ngayon? Tapos ay siya naman ang binalingan nito. Hindi niya pinansin ang babae. Bumuntong hininga siya at nagpatuloy na sa pagliligpit. Diretso po tayo ngayon sa mansyon. Iyon ang bilin ni Sir Leandro. Imporma sa kanya ng tauhan habang pinagbubuksan siya ng pinto. Tumango siya, tahimik na pumasok. Hindi siya nagsalita habang nasa biyahe. Nananatili ang mga mata niya sa labas. Ilang saglit na biyahe ay dumating sila sa malaking mansyon. Otomatikong bumukas ang itim na dambuhalang gate. Natulala siya na makababa. Masyadong maliit ang kondo kung ikukumpara sa mansyon na nasa harapan niya. Bulwagan pa lang ay masyado ng malawak. Para siyang malulula sa nakikita. Hindi niya lubos akalaing ganoong kayaman si Leandro Andromado. Magandang umaga, ako po ang butler sa bahay na to. Ito po ang magiging yaya ng anak ninyo. Kapag may kailangan kayo ay sila ang pwede ninyong sabihan. Ibibigay nila ang anumang hilingin ninyo. Ani ng butler. Natutuwa siya nang mapagtantong iyong 4 na babaeng yon ay magiging yaya ng anak niya. Isa lang naman ang babantayan pero nakakagulat na 4 ang binigay na yaya. Pero isa lang naman ang anak ko, kailangan pa talaga na 4? Alingan ang tanong niya sa butler. Isang mag-aasikaso ng pagkain ng anak ninyo. Isang sa damit at susuotin ng bata. Ang isa naman ay magbabantay sa anak ninyo. Ang isa ay kasalitan ng magbabantay sa bata. Kaya po 4 ang kinuha ni Sir. Lalo na kapag bagong panganak pa lang kayo, kailangan nyo magpahinga. At hindi pwedeng magkikikilos at baka mabinat pa kayo. Mababang paliwanag naman ng butler. Napatangu-tangu siya nang makuha niyang pinupunto ng butler. Ibig sabihin ay kailangan niyang yakapin ang ganitong buhay pansamantala. Kaya lang natatakot siyang baka masanay siya at mahirapan na siyang bumalik sa dating buhay niya. Medyo nahihiya siya sa unang araw niya kaya hindi siya bumaba nang sabihin ng butler na kakain na. Paulit-ulit niyang sinasabi na busog na siya. Pero hihintayin niya lang na makatulog ang mga katulong para makababa siya at malaya siyang makakakain. Baby, sobrang laki ng kusina nila. Nagsimula siya magsalita sabay hawak sa tiyan niya. Kahit sa kusina may chandelier, nagmukha tuloy bulwagan ng kusina. Mahaba ang mesa sa dining area. 6 Hari at Reyna ang kakain.
Nagtungo siya sa ref upang tingnan kung ano ang mga pwede niyang kainin doon. Nagpapasalamat siya at tapos na ang paglilihi niya. Pwede na siyang kumain ng kung ano-ano na hindi nasusuka. Kinuha niya ang tira sa ref. Hindi niya alam pa paanong painitin kaya kinain niya na lang na malamig. Habang sumusubo ay napatingin ulit siya sa paligid. Kaya lang hindi tayo pwede masanay, baby. Kasi darating ang panahon, iiwan din natin ang bahay na to at babalik na tayo sa dati. Hindi nga lang kasing hirap noon kasi sabi ng papa mo, susustentuhan niya tayo. Kaya ayoko nga sanang pumayag pero wala tayong choice. Walang-wala din si mama ngayon. Tapos nagpatuloy siya sa pagsubo ng pagkain habang kinakausap ang anak. Paulit-ulit niyang ginagawa iyon tuwing gabi. Napapansin yata ng mga katulong ang ginagawa niyang pagpunta roon ng panakaw. Kaya nagulat na lang siya nang makitang may inihandang mainit na pagkain sa countertop sa kusina. Napangiti siya at in-enjoy niya ang pagkain niya. Busog na busog siya nang paakyat na siya. Kaya lang, nagulat siya nang makita ang isa sa mga yaya ng anak niya na nakangiti sa may hagdan. Sana po sinabi niyo na lang. Sa susunod dadalhan ko na lang po kayo. Anito. Tapos ay umalis ang yaya at pinunasan nito ang countertop at binalik sa lagayan ng mga plato ang mga ginamit niya. Mukhang ito ang naganda ng pagkain niya kanina. Salamat. Ngaling-ngaling sabi niya. Ngumiti ito. Walang anuman po. Nakagat niya ang ibabang labi na magsimula na siyang umakyat. Nahihiya pa rin siya hanggang sa mga oras na yun. Sa mga sumunod na araw ay nagulat na lang siya nang marinig ang mga usapan sa labas. Sinabayan iyon ng kaluskos kaya kahit mabigat pa ang talukap ay bumangon siya at lumabas mula sa silid na ginagamit. Nagtaka siya nang makita ang mga tauhan na naghahakot ng mga furnitures. Naabala ko po bang pagtulog ninyo? Pasensya na po. Pwede ko pong ipatigil ang ginagawa nila ngayon. Hinging pa umanhin ng butler. Kaagad siyang umiling. Ay hindi, ayos lang. Ituloy niyo lang. Nagtaka lang ako. Bakit nga pala may mga hinahakot ng mga gamit dyan? May bagong kagamit ba sa silid na yan? Tumango ang butler. Opo, pinapahanda po ni Sir Leandro ang silid ng anak ninyo. Bumili rin siya ng couch at mga laruan. Bago pa po kayo dumating ay pinapaayos niya na rin ang silid. Matagal niya na akong pinaghahandaan ito. Napatangu-tangu siya. Kahit hindi sabihin ay mukhang excited din ang lalaki para sa bata. Hindi lang pala siya ang excited dito. Napahawak siya sa dibdib nang maramdaman ng tila kakaibang pakiramdam doon. Animoy kinikiliti siya na hindi niya maintindihan. Sige, balik na muna ako. Aniya sa butler na ngumiti lang din sa kanya. Samantala, nakabusangot naman si Leandro habang nakatitig sa ginagawa niya sa laptop. Masyadong makulit ang kaibigan niyang si Jude. Bumisita lang ito sa opisina upang guluhin siya. Narinig kong binili mo lahat ng infant toys sa isang store sa mall. Aba, hindi halatang excited. Handa ka talagang iwan ng single life mo? Tumawa-tawa pa si Jude. Shut up, Jude. Magseryoso ka na rin sa babae. Baka karmahin ka pa. Sinamaan niya ito ng tingin. Ilang ektarya nga yung binili mong lupa sa Baguio? Malaki-laki rin yun, ha? Doon ka na rin ba titira kasama ang mag-ina mo? Kantsaw ulit nito. Ano pong pinagsasasabi mo? Kung makabili ka kasi ng lupa, mukhang pati ikaw titira na rin doon. Baka nakakalimutan mong ikaw mismo ang nagsabi sa kanyang titigilan mo na siya oras na natapos ang isang taon. Ang tanong, kaya mo bang malayo sa kanila? Numisi ito matapos maitanong iyon. Nakita nito kung papaano siyang natigilan. Bakit hindi ko naman kakayanin? Aniya, ngunit sa loob-loob niya ay sinisigaw nitong tama si Jude. Mukhang hindi niya nga kakayanin. Oh, talaga ba? Ang rupok mo eh. Baka mamaya niyan maglumuhod ka sa kanya para lang magstay sila kasama mo. Humagalpak pa ito ng tawa. Nagtagis ang bagang niya. Hindi mangyayari yon. Never, Jude.
May tigas sa boses niya. Okay, sinabi mo eh. Tapos ay ngumisi ito. Matagal bago nakaalis ang kaibigan. Halos maghapon itong tumambay roon para kulitin lang siya. Kulang na lang ay ihagis niya ito sa building para magtigil na. Natapos lang ang nakaka-stress niyang araw nang makauwi na siya. Sakto naman at 12:00 na nang makarating siya sa bahay. Natigilan siya nang matanaw si Olivia na bumaba. 12:00 na pero gising pa rin siya. Kaya sinundan niya hanggang sa naabutan niya ito sa kusina. Nakita niya kung papaano nito abutin ng pinggan sa taas. Sa height nito halatang hindi nito magagawang abutin ng pinggan kaya siya na mismo ang lumapit para kunin ng pinggan. Nagulat ito at napaatras. Mabilis niyang nahawakan ang braso nito bago pa itong natumba. Sorry. Tapos ay kaagad itong lumayo sa kanya. Inilapag niya ang pinggan. You should call our maids. Napalunok ito at umiling. Natutulog sila. Hindi naman pwedeng guluhin ko pa ang tulog nila. Pagod din sila sa maghapon na trabaho tsaka kaya ko naman na. Natigilan siya sa sinabi ng babae. Kumpara kay Cassie na walang pakialam sa iba, ay iba naman tong si Olivia. Malalim ang pangunawa ni Olivia. Independent at hindi ito umaasa sa iba. Malayong malayo talaga. Napangiti siya. Nakita niyang kumuha ng malalim na kanin mula sa ref si Olivia. Inilagay iyon sa plato at saka nilagay rin ng ulam na nagmula sa ref. Hindi na nito ininit pa ang mga iyon at akmang kakaininan ng babae. Olivia, aniya sabay bawi sa kutsara nito. Let's put this in the microwave. Hindi mo pwedeng kainin ng malamig yan. Napanganga ito at kalaunan ay napayoko. Nagtagis ang bagang niya. Dapat pinapakain ito ng bagong lutong pagkain. Pero imbis na gawin yun ay kumakain ito ng malamig na pagkain mula sa ref. Nasanay na kasi ako. Parating ganyan ang pagkain ko sa apartment noon. Mahina ang sambit nito. Hindi niya lubos sa kalaing sa kahirapan ng buhay, ay nasasanay na lang itong magtiis sa kung ano ang nandyan. Sasabihin ko mga katulong na ihanda lahat ng makakain mo at dapat nilang ihatid yon sa silid mo. Hindi pwedeng ikaw pa ang bababa para makakain. May kakaibang sakit siyang naramdaman sa puso niya habang sinasabi iyon. Kaya lang nakakahiyang. You're too humble and kind. Naiintindihan kita. Ayaw mo silang maabala. Pero nandyan sila dahil may purpose sila. Hindi sa lahat ng bagay ay kailangan mong sarilinin ng lahat. Meron namang mga taong pwedeng tumulong sa'yo. Putol niya sa sasabihin nito. Nasanay itong independent sa loob ng ilang taon. Ngayon nasa poder niya ang babae ay parang gusto niyang ispoil ito. Gusto niyang ibigay ang mga bagay na hindi nito makuha noon. Gusto niyang sa pagkakataong yon ay isipin din nito ang sarili. Nilagay niya sa microwave ang pagkain nito at matyaga nitong hinintay ang pagkain. Pinagmasdan niya ang maamong mukha ni Olivia. Hindi niya alam kung bakit pero nakakatuwa itong titigan. Animoy bata itong walang alam sa mundo. Animoy inosenteng nilalang na kailangang alagaan ng mabuti. Olivia is just too kind. Dahil sa kabaitan nito ay maaaring abusuhin ito ng iba. Sa kabila ng nangyari dito, hindi ito kailanman nagsalita ng masama sa taong dahilan kung bakit ito napunta sa ganitong sitwasyon. Biktima ito at hindi nito deserve ang nangyari. Pero nakikita niyang hindi ito nagtanim ng galit sa mga taong iyon. Mainit na. Heto, kumain ka na. Tapos sa inilipag niya ang plato nito sa harapan nito. Napansin naman nitong hindi pa siya umaalis. Bakit? Naiilang nitong tanong. Just eat. Babantayan kita. Sabay na tayong umakyat. Ani at nagtungo sa sala upang hindi na mailang si Olivia habang kumakain. Seryoso habang nasa meeting si Leandro, kaya lang panay ang tingin niya sa cellphone niya habang patuloy na nagsasalita ang empleyado niya. Ika 9 months na ni Olivia,
Katapusan ng buwan niya ngayon at sabi ng OB ay maaaring lumagpas ng kaunti sa exact due date ang panganganak ng babae dahil first time na to. At ngayon na nga ang end ng buwan na hinihintay nila. Sir, masakit na daw po ang tiyan ni Miss Olivia. Dadalhin na namin siya sa ospital ngayon. Bigla siyang napatayo sa gitna ng meeting. Lahat ng investors at mga empleyado na nandoon ay kaagad na dumapo ang nagtataka mga mata sa kanya. Lumawak ang pisngi niya. Keep going. May mas importante lang akong bagay na dapat puntahan ngayon. Ikaw na ang bahala. Aniya sa lahat sabay turo sa secretary niya sa huli. Kaagad niyang kinuha ang coat niya at lumabas ng meeting room. Halos patakbo siyang nagtungo sa elevator at ilang beses niyang pinindot ang button na iyon. Faster! Kailangan mong makarating ka agad dito. Ihatid mo ako sa ospital na pagdadalhan kay Olivia. Aniya sa nagmamadaling tono. Nagpasalamat siya at nakarating naman kaagad ang sasakyan niya. Kaagad siyang sumakay. Faster please! Aniya na hindi na makapaghintay na makarating sa ospital. Kaagad siyang nagtungo sa silid na kinaroroonan ni Olivia at naabutan niya ang babae na nasa labor room pa lamang. Ngumingiwi pa lang ito sa sakit. It's okay, I'm here. Nang makapasok siya sa labor room, kaagad niyang niyakap ang babae na umiiyak na sa sakit. Matagal-tagal pa raw. Malayo pa ang bata. Kaya lang sobrang sakit na. Ani ni Olivia na nanginginig na sa matinding sakit. Nagtagis ang bagang niya. Nasasaktan siya habang pinagmamasdan ito. Namumutla at nagpapawis na ito kahit may aircon naman ang room na kinuha nila. She's in pain. May magagawa ba kayo para mabawasan yon? Nurse, please, may magagawa ba kayo para mabawasan yon? Hindi niya na magawang tingnan si Olivia dahil nasasaktan din siya habang nakikita ang nasasaktan ito. Ayos lang, okay lang, kaya ko pa naman. Awat ni Olivia sa kanya dahil maging siya ay gusto na makipag-away sa mga nurse doon upang bawasan ng mga ito ang sakit na nararamdaman ni Olivia. Ni hindi niya na naisip na normal yon sa mga daraan sa normal delivery. Inabot ng gabi ang labor at sa wakas ay iniluwal na rin ng sanggol ang kanilang first baby boy. Walang mapagsidlan ang saya na nararamdaman niya nang makita ang kanilang anak. Nasa private room si Olivia at nagpapahinga na. Dinala niya ang kanilang anak doon nang payagan na sila na makasama ni Olivia ang bata. Kailangan itong ma-breastfeed for the first time. Pwede bang tumalikod ka muna? Nahihiyang sabay ni Olivia sa kanya. Gusto nitong magpadede pero nakatingin siya. Sorry. Ani at kaagad naman na tumalikod. Nagpaalam na lang siyang bibili ng pagkain kalaunan. 3 araw silang namalagi sa ospital bago si Olivia na discharge. Stay there! Bulalas niya na makitang akmang tatayo ang babae sa kama. Magsi-CR ako. Nagtatakang sambit ni Olivia. Hindi na siya nagsalita at binuhat ang babae. Hinatid niya ito sa CR at ipinatong sa mismong bowl upang hindi na ito mahirapang maglakad pa. Kaya ko naman na maglakad. Nahihiyang tumawa naman si Olivia. Hayaan mo na, natatakot lang ako mabinat ka. Aniya sa malambing na boses. Natulala naman si Olivia at kita ang pamumula ng pisngi at kalaunan ay napalunok. Saka lang siya umalis doon. Napangiti siya nang makalabas ng CR. Naka-wheelchair ito sa tuwing lalabas ng silid. Sinadya niya iyon para hindi mahirapang maglakad ang babae. Hindi ka na ba pumapasok? Biglang naitanong ni Olivia sa kanya isang umaga. Hindi na muna ako papasok ng 3 buwan. Dito na muna ako mag-oopisina simula ngayon. Tumango naman ang babae. Bakit naman? Natigilan siya. Kalaunan ay napangiti siya. Kasi gusto ko kayong alagaan ng bata. Napalunok ito at namula na naman ng pisngi. Napangiti siya na makita ang namula ito. Natutuwa siyang makita ang ganoong side ni Olivia. Marami namang yaya. Marami namang maids. Pwede namang sila na lang ang mag-asikaso sa amin. Pwede ka nang pumasok sa trabaho bukas. Nito habang nakayuko.
Bumuntong hininga siya. Mainit pa yung sabaw tsaka yung kanin. Kumain ka na. Huwag mo na masyadong problemahin yon. Ayos ang lahat. Napakurap-kurap ang babae at nagsimula ng kumain. Pinagmasdan niya ito habang kumakain. May problema ba? Napansin nitong nakatitig siya. Umiling naman siya. Wala naman. Sige, tawagin mo lang ako kapag may kailangan ka. Ngali-ngaling tumango si Olivia at sinundan siya nito ng tingin hanggang sa makalabas siya. Parati siya nakaabang sa lahat ng kailangan ng babae. Kaagad siyang dumarating kahit hindi ito humihingi ng tulong sa kanya. Kaya ko na, Leandro, ani Olivia. Natigilan siya. Minsan lang itong paggitin ang pangalan niya, pero masarap pakinggan kapag galing dito. Kaya hindi niya maiwasang hindi matigilan. Binuksan nito ang mineral water. Kaya ko naman, maliit na bagay lang to. Ngumiti siya. Okay, sige. Sabi mo eh. Tapos pinagmasdan niya naman ito habang umiinom ito ng tubig. Bakit? Nito na nagtataka. Umiling siya. Wala. Hindi niya lang masabi na gustong-gusto niya itong tinititigan. Sobrang ganda kasi nito sa paningin niya. Hindi niya na rin maintindihan ang sarili niya. Tanghali ay nakita niya ang kanyang mag-ina sa Teresa. Kalong-kalong ni Olivia ang kanilang anak. Sa malayong pwesto ay nakatayo siya at tahimik niyang pinagmamasdan ng dalawa. Sa isip niya na itanong niya, paano kung dumating ang oras na kailangan na nilang magkanya-kanya ng daan? Matapos ang isang taon ay aalis na sina Olivia sa mansyon at titira na ang kanyang mag-ina malayo sa kanya. Ayaw niya sanang isama sa kasunduan ang bagay na yon, kaya lang ayaw niya naman na maging unfair kay Olivia. Ayaw niyang isipin nito na napaka-selfish niya, na puro pabor lang sa kanya ang lahat ng nasa kasunduan. Gusto niyang maging patas sa babae. Nag-overtime na naman ba si Leandro? Tanong ni Olivia sa butler. Ngumiti ito at tumango. Bukas pa po siya makakauwi. O baka dumiretso po sa kondo. Sasabihin ko po sa inyo kapag may nalaman na ako. Nagpasalamat siya rito at bumuntong hininga. After 3 months ay bumalik si Leandro sa trabaho. Kaya lang, nagulat siya nang malaman na halos hindi na ito umuwi. Sinanay siya ng lalaki na parati itong nasa tabi niya. Tapos ngayon, biglang mailap ito sa kanya. Parati niya na lang naririnig na nag-overtime ito sa trabaho. Hindi niya alam kung normal ba ito sa lalaki. Pero, nanibago siya. At parang nasasaktan siya sa pagbabagong iyon. Parang hindi na ito ang Leandro na nakasama niya sa ilang buwan na iyon. 3 araw na yata hindi umuwi si Leandro. Hindi kaya masyado na naman sinasagad ang sarili niya? Baka magkasakit siya niyan. Nag-aalalang usisa niya sa butler habang kumakain siya sa dining. Ngumiti ito. Ayos lang sir, mamaya uuwi rin yun. Tatawagan ko po ba siya? Sasabihin ko po ba na hinahanap niyo siya? Namilog ang mga mata niya at kaagad na umiling. Huwag na po, ayos lang. Nag-aalala lang po ako baka kasi hindi niya na naaasikaso ang sarili niya. Palihim naman na napangiti ang butler. Tila may nararamdamang kakaiba. Inulit pa iyon ni Leandro sa susunod na araw kung kaya't nagdesisyon na siyang hintayin ang lalaki sa sala. Inabot siya ng 1 a.m. sa paghihintay rito. Gusto niya lang namang kamustahin ng lalaki. Ilang araw niya na itong hindi nakakausap. Leandro? Tila na estatwa ang lalaki nang marinig ang boses niya. Gulat na nilingon siya nito. You're still awake? Nito nabakas pa rin ang gulat sa mga mata. Ngumiti siya, ngunit may pait. Ayos ka lang ba? Parati ka na lang late kung umuwi. Parati ka na lang nag-overtime. Napanganga ito at hindi agad nakapagsalita. Marami lang ginagawa sa office. Pagdadahilan nito. May problema ba? Direktang tanong niya. Kasi hindi naman ganito noon si Leandro. Ngayon lang at ipinagtataka niya iyon.
Nang itanong niya iyon ay kaagad na nanlamig ang mga mata ng lalaki. Doon niya napagtantong, meron nga silang problema. Pwede mong sabihin sa akin? Pag-uudyok niya. Nagbitiw ito ng sarkastikong ngiti. May magbabago ba? Kapag ba sinabi ko sa'yo hindi na ba kayo aalis pagkatapos ng taong to? Pinagbasta niya ang lalaki. Hindi siya nagsalita. Nakikita niya ang pait at sakit sa mga mata nito. Hindi niya inaasahang tungkol doon ang itatanong nito. See? Wala pa rin mangyayari. Kaya ayos lang. Mas mabuti ng ganito. Kasi aalis lang din naman kayo. Baka kasi mas lalo akong ma-attach sa inyo ng anak natin. Baka mas mahirapan lang ako. Nito sa mapait na boses. Tapos ay tumalikod ito. Pinagmasdan niya ang likuran ng lalaki. Paano kung sasabihin kong hindi ka namin iiwan? Natigilan si Leandro sa kinakatatayuan. Unti-unti itong lumingon sa kanya. Tulala. Bakas ang gulat sa mga mata. What? What did you say? Hindi makapaniwalang sambit nito. Ngumiti siya ng may gaan. Hindi na kami aalis, Leandro. Ulit niya. Nagulat na lang siya nang tawirin nito ang distansya nilang dalawa at niyakap siya ng mahigpit. Tumulo ang luha niya. Nitong mga nagdaang araw niya lang napagtanto kung bakit nag-aalala at naaapektuhan siyang wala si Leandro sa paligid. Kasi may nararamdaman din siya sa lalaki. Natatakot siyang mag-risk baka magkaiba sila ng nararamdaman. Ngunit natutuwa siyang nagkakaintindihan naman pala ang kapwa nilang mga puso. Thank you, my ice princess. Natigilan siya sa sunod na binulong na Leandro sa kanya. Kaagad siyang humiwalay sa pagkakayakap dito. Nakita niyang nakangisi ito ngayon. Anong tinawag mo sa akin? Niya nakakunot ang noo. Lumawak ang ngiti nito bago nagsalita ulit. My ice princess. Napanganga siya. Ikaw ba yung secret admirer mo nung high school? Yes, it's me. Tapos mayabang itong humisi. All this time ay matagal nang may nararamdaman ng lalaki sa kanya ni hindi niya malang agad nalaman. NBSB ka at masaya ako roon. Ibig sabihin, parati ako may chance. Kaya lang parati ako naduduwag kasi malamig akong tumingin. Natatakot akong baka tarayan at deadmahin mo lang ako. Pagkukwento nito. Kaya pala Ice Princess ang tawag na to sa kanya noon. Natatawa na lang siya kalaunan. Magkasabay silang kumain noong gabing yon. Tapos sa isa-isa nilang binasa ang mga love letter nito sa kanya noong high school. Nahihiyang pinakinggan ni Leandro ang lahat ng kakornihan nito noong high school. Dumalaw rin sila sa puntod ng kanyang ina. Matapos silang magdasal, ay nauna na si Leandro sa sasakyan dahil may tatawagan pa daw. Mama, ito na pong apo ninyo. Sayang at hindi nyo malang naranasang makarga itong cute ninyong apo. Tsaka yung si Leandro, magiging soon-to-be son-in-law nyo na siya. Alam nyo ba, mabait po siya. Ooy po siyang mag-alaga. Kulang na lang lagyan niya ng red carpet ang dadaanan ko. Nagpapasalamat ako, Mama, na nakatagpo ako ng taong mamahalin kami ng anak ko ng lubos. Tsaka, alam niyo ba, pareho naming first love ang isa't isa. Kalaunan ay humabang kwento niya sa mama niya. Namiss niyang ganito. Noong buhay pa ang mama niya ay sobrang madaldal siya. Feeling niya natutuloy na ang tenga ng mama niya sa pakikinig sa mga kwento niya. Halos gawin niya na ang diary ang ina sa dami ng kwento niya sa mga nangyari sa buong araw niya. Sana po masaya kayo kung nasan man kayo ngayon. Pupunta kaming Korea next month, Ma. Papasyalan ko lahat ng mga lugar na napanood natin sa mga K-drama. Tumingala siya sa langit nang mapansin niya ang payong na humarong sa katamtamang init ng araw. Tara na. Ni Leandro na nakangiti. Dinalan sila nito ng payong kahit hindi naman ganoon talaga kainit. Ngumiti siya at tumango. Tumayo siya at kinarga ni Leandro ang anak nila. Nilingon niya muli ang puntod ng mama niya
Tsaka siya yumakap sa braso na Leandro. Tapos ay sabay na silang nagtungo sa sasakyan. Hindi mo naman ako siniraan sa mama natin? Usisa pa ni Leandro sa kanya at natawa na lang siya. Sira ka talaga. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!